Babae ay lumabas ng gabi upang hanapin ang kanyang kapatid na lalaki. Habang siya ay naglalakad sa kalye, nakaramdam siya na may sumusunod sa kanya. At tama nga ang kanyang kutob, siya ay dinukot kaagad pagkatapos noon. Kinabukasan ng umaga, may nagtungo sa bukid at ang nakita lamang ay ang 10 daliri ng babae. Ang pangunahing pinaghihinalaan sa oras na yun ay ang kapatid ng babae, dahil ang huling mensahe na kanyang natanggap ay mula sa kapatid na yun. Ang pangalan ng kapatid ay Dong Seik. Nang siya ay lumaki, naging pulis siya. Noon siya ay humahawak ng ilang kaso ng sugal sa kanilang nayon. Sa oras na yun, pumasok ang isang matipuno at gwapong lalaki na may aura ng isang artista. Napatigil ang mga babae sa pagtatalo at tumingin sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Ju-won. Si Ju-won ay isang magaling na pulis mula sa Seoul. Ang dahilan ng pagdating ni Ju-won sa lugar ay upang imbestigahan si Dong Seik. Ang insidente ay may kaugnayan sa kapatid na babae ni Dong Seik na nawala 20 taon na ang nakalipas. Ang tanging pahiwatig na mayroon sila ay ang pagkakaputol ng 10 daliri nito. Ang huling mensahe na natanggap niya bago nangyari ang insidente ay mula kay Dong Seik. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ni Dong Seik at ng lahat si Ju-won. Si Ju-won ay hindi lamang nagtapos bilang pinakamahusay sa Universidad ng Pulisya, kundi ang kanyang ama ay nakatakdang maging hepe ng pulisya sa susunod na termino. Sa ganoong kalagayan, maaari sanang manatili si Ju-won sa Seoul. Hindi maunawaan ng lahat kung bakit pinili ni Ju-won na pumunta sa maliit na distrito. Sa oras na yun, kumakain si Ju-won kasama ang kanyang ama. Lumalabas na nagdulot si Ju-won ng malaking problema sa Hiyay Foreign Affairs Department. Wala nang nagawa ang kanyang ama kundi ilipat siya sa lokal na istasyon ng pulisya. Sa istasyon ng pulisya, nireorganisa ng hepe ang pangkat. Dahil sa kilalang pamilya ni Ju-won, gusto ng lahat na makatrabaho siya. Ngunit ipinagsama si Dong Seik at Ju-won na hindi magkasundo sa iisang koponan. Ayon sa hepe, layunin nito na gawing mas maayos ang kanilang ugnayan. Nagsagawa ng unang pagpapatrolya ang dalawa. Habang nagmamaneho, nakatanggap si Dong Seik ng tawag na nawawala ang matandang lalaking kapitbahay. Agad silang nagtungo sa parang napuno ng talahib upang maghanap. Natagpuan agad ang matanda, ngunit kapwa nababalot ng putik sina Dong Seik at Ju-won. Nabahala si Ju-won na kilala bilang mahilig sa kalinisan. Pagkauwi ng matanda sa bahay, napansin ni Ju-won na tila kakaiba ang usapan ni Dong Seik at ng pamilya ng matanda. Tinanong ni Ju-won si Dong Seik kung siya ay hawak ng babaeng yun. Tumalikod lamang si Dong Seik at umalis. Sa pagtatapos ng araw, inimbitahan ng hepe ang lahat sa hapunan. Dahil sa ama ni Ju-won, sinikap ng lahat na siya ay pagbigyan. Ngunit nabigla si Ju-won at nagtangkang umalis ng palihim ngunit nahuli siya ni Dong Seik. Muling tinanong ni Ju-won kung hawak siya ng kung sino man. Kalma lamang na sinabi ni Dong Seik habang naghihiwa ng karne na siya ay pumatay ng bunsong anak ng pamilya. Tinanong ni Ju-won kung paano niya yun nagawa, ngunit ngumiti nang may pangungutya si Dong Seik at sinabing nagbiro lamang siya. Ngunit naging seryoso si Ju-won at napansin ni Dong Seik na tila wala siyang kaibigan. Para kay Ju-won, yun ay hindi biro. Nagsaliksik si Ju-won sa kaso at nang makauwi, nadiskubre niyang hindi lamang ang batang babae ng pamilyang yun ang naging biktima. May 4 na babaeng inatake sa parehong paraan. 3 bangkay ang natagpuan ngunit patuloy na nawawala ang kapatid na babae ni Dong Seik. Napaisip si Ju-won kung si Dong Seik nga ang mamamatay tao at bakit walang katulad na kaso sa nakaraang 20 taon. Hindi pa ito makumpirma ni Ju-won. Si Dong Seik naman, hindi tumitigil sa paghahanap sa kanyang kapatid. Habang palihim siyang mino-monitor ni Ju-won, muling tumawag ang telepono. Nawawala na naman ang matanda mula kahapon. Inutusan ng hepe si Ju-won na maghanap kasama ang ibang pulis. Sa madilim na parang, biglang nadulas si Ji-hoon at may nakita sa lupa. Tumawag siya kay Dong Seik na agad namang rumisponde kasama si Ju-won. Natagpuan nila ang isang bangkay na putol ang mga daliri. Napansin ni Ju-won ang singsing sa kamay at nakilala ang katauhan. Nakita ni Dong Seik ang kakaibang reaksyon ni Ju-won at tinanong kung sino ang babae, ngunit nagtanong si Ju-won kung bakit alam niyang babae ang biktima. Ngumiti lamang si Dong Seik. Dahil sa bigat ng kaso, inilipat ito sa Major Crime Squad. Pinangunahan ni Kapitan Ji-hwa ang pag-iimbestiga at natuklasan na blind spot ng kamera ang lugar. Ang natagpuan ay buto na puti at halos walang bakas. Inimbestiga sina Dong Seik at Ju-won sa interrogation room kung saan dumating si Police Chief Sang Bae upang hilingin ang mga ito ngunit sinabihan siya ng namamahala na lumapit ang 2 baliw sa sarili nilang kagustuhan. Habang sinusuri ang isa't isa sa loob, pumasok si Ji-hwa, nagtanong ng kaunti at pinalabas sila. Nagsimulang magbalik tanaw si Dong Seik sa nangyari 20 taon na ang nakararaan nang matagpuan ng pulis ang kanyang guitar pick sa tabi ng bangkay ni Ju-won at ang mga daliri nito sa parehong araw. Siya ang naging pangunahing sospek at naaresto, dahilan upang gumuho ang kanyang mga magulang. Nagkasakit at napilay sa kama ang ina dahil sa matinding kalungkutan. Sa kasalukuyan, binisita ni Dong Seik ang ina sa ospital kung saan naroon din si Jin Mok, may-ari ng supermarket.
20 taon na ang nakalipas nang ampunin ng mga magulang ni Dong-sik si Jinmook na may kapansanan sa pag-iisip at tinulungan siyang magtayo ng tindahan. Madalas siyang mag-alaga sa ina ni Dong-sik bilang pasasalamat. May anak na mapanghimagsik si Jinmook na si Min-jung na itinuturing na anak din ni Dong-sik. Sa kabilang panig, nakatagpo ng bagong bakas ang pangkat ni Ji-hwa. Napansin nilang ang sapatos ng biktima ay bagong modelo ngayong taon at ang mga yapak sa loob nito ay tugma sa kalansay na natagpuan. Ngunit napakalinis ng sapatos kaya hinala ni Ji-hwa na mahilig sa kalinisan ng mamamatay tao. Habang nagpapatrolya, nakakita si Dong-sik ng batang may kapansanan sa pag-iisip na nanginginig sa ulan. Nilapitan niya ito at hinubad ang kanyang sapatos upang isuot sa bata. Napaisip si Ju-won kung si Dong-sik nga ba ang mamamatay tao at kung gawa yun ng isang kriminal. Sa gabi, nagtipon ng lahat upang kumain at pag-usapan ang kaso. Iniisip ni Dong-sik na pareho ang paraan ng pagtapon sa katawan ngayon at sa nangyari 20 taon na ang nakalipas kaya nagtanong sila kung may nanggagaya o bumalik ang mamamatay tao. Hindi alam ng sinuman. Sa kabilang panig, kinausap ni Ju-won ang kanyang ama tungkol sa biktima na siyang pain na kanyang ipinadala. Ginawa ni Ju-won yun nang walang pahintulot ng nakatataas. Ngayon, patay na ang pain at maging ang homicide squad ay walang alam sa pagkakakilanlan nito. Nais ng ama ni Ju-won na kalimutan agad ang usaping ito. Pinayuhan niya si Ju-won na huwag nang mag-imbestiga pa, sapagkat kapag nalantad ang pagkatao ng babae, masisira ang karera nilang dalawa. Ngunit gaya ng karaniwang nangyayari, hindi nakinig si Ju-won sa payo ng kanyang ama. Nagpunta si Ju-won mag-isa sa istasyon ng pulis upang muling suriin ang kaso ni Ju Sian 20 taon na ang nakalipas. Ngunit natuklasan niyang ang file ni Ju Sian ay may natitirang unang pahina lamang. Tinanong niya si Jung Jae, ngunit nagkunwari itong walang alam. Kinailangan ni Ju-won na humanap ng sarili niyang paraan. Biglang natuklasan niya na ang pulis na namahala sa dalawang kaso noong taong yun ay si Sang Bei. Sa sandaling yun, tumawag si Sang Bei at tinanong si Ju-won kung bakit siya pumunta sa istasyon. Nagtagpo silang dalawa. Pinayuhan ni Sang Bei si Ju-won na huwag magpatuloy sa pagtutok kay Dong-sik dahil hindi ito kasing simple ng kanyang iniisip. Samantala, ginamit din ni Dong-sik ang kanyang koneksyon upang imbestigahan si Ju-won. Natuklasan niyang si Ju-won ay ipinadala sa lugar upang siyasatin ang kasong pagpatay 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos kumain, nagtungo si Dong-sik sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Ngunit nakatanggap siya ng balita na ilang araw nang hindi umuwi si Min-jung. Galit na galit si Dong-sik. Sa tulong ng GPS, natunto niya si Min-jung na lasing at dinala sa isang karaoke room. Dinala niya ito sa istasyon ng pulis at inihanda ng pagkain para sa kanya. Habang walang nakakapansin, lihim na lumabas sa likod na pinto si Min-jung. Natuklasan ito ni Dong-sik at agad siyang tinawagan. Habang nag-uusap sila, tila may nakita si Min-jung at bigla na lamang siyang humalakhak. Pagkagising ni Min-jung, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa isang mesa habang ang mamamatay tao ay naghahasa ng kutsilyo. Samantala, natarante si Dong-sik at tumakbo sa isang restaurant. Tahimik lamang siyang nakatitig sa plato ng karne sa harap niya. Napansin ni Jun Jae ang kakaibang kilos ni Dong-sik. Pagkatapos kumain, nagtungo si Jun Jae sa bahay ni Dong-sik upang tanungin kung alam niya kung sino ang nagnakaw ng file ni Ju Sian. Walang nakuhang sagot si Jun Jae, kaya umalis siya. Maaga kinabukasan, lumabas si Dong-sik upang mag-ehersisyo at aksidenteng nakasalubong si Ju-won na nagsusuri ng lugar. Nais din ni Ju-won na lumipat sa lugar na yun para sa investigasyon. Habang nag-uusap sila, biglang may napansin si Dong-sik. Nilapitan nilang dalawa at batay sa kulay ng kuko, nakilala nilang si Min-jung yun. Hindi napigilan ni Dong-sik ang kanyang damdamin at napaiyak siya. Kalaunan, nanambalik ang kanyang kalmado ngunit nag-aalala pa rin siya dahil may naganap na pagpatay sa maliit na lugar. Muling ipinatawag ang dalawa sa interrogation room. Kaagad na tinanong ni Dong-sik si Ji-hwa tungkol sa progreso ng kaso at sinabi nito ang lahat, bagay na ikinagulat ni Ju-won. Naalala niya na ganoon din ang kilos ni Sang Bei dati, na parang lahat ay nagtatakip para kay Dong-sik. Iminungkahi ni Ju-won na palitan ang namamahala sa kaso dahil magkaibigan sina Ji-hwa at Dong-sik, at si Dong-sik ay sospek sa kasong nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Agad na tumutol si Dong-sik, sinasabing hindi makakatakas si Ju-won sa pagkakasangkot dahil sabay nilang nadiskubre ang biktima at nagsimula lang ang mga pagpatay nang lumipat si Ju-won sa bayan. Ipinaliwanag ni Ju-won ang sitwasyon sa kanyang ama at tiniyak na hindi niya ito palalampasin. Humingi siya ng tulong upang makuha ang surveillance video mula sa archive ng istasyon at alamin kung si Dong-sik ang kumuha ng mga file. Pumunta sina Ji-hwa at Jung Jae kay Dong-sik upang ipaalam na si Min-jung ay itinuturing lamang na nawawala dahil wala pang nakikitang bangkay. Sinabi ni Dong-sik na walang balak ang pumatay na pakawalan ng biktima at nagsalita na parang alam niya ang salarin. Samantala, naalala ni Ju-won ang isang babaeng may suot na singsing na nagngangalang Ji-yumhwa na ginamit bilang pain dahil sa ilegal na paninirahan. Nagkasundo silang mag-text ng bilang isa bilang senyales sakaling may masamang mangyari. Noong araw na nawala si Ji-yumhwa, natanggap ni Ju-won ang naturang mensahe.
Ipinadala ng kanyang ama ang surveillance video mula sa archive, ngunit nabura ang pinakamahalagang bahagi. Agad na nagtungo si Ju-won sa archive room at nadiskubring na ibalik na ang nawalang mga file sa orihinal na lugar. Pinaghinalaan niyang gawa ito ni Dong-sik. Nakatuklas ng bagong ebidensya ang search team sa anyo ng isang telepono. Bagamat hindi matiyak kung kanino ito, 3 sa mga mensahe ay ipinadala kay Ju-won. Nang malaman ito ng kanyang ama, labis itong nagalit at nagpadala ng tauhan sa pangalawang major crime squad para tulungan siya. Masaya si Hyuk na para bang ayon lahat sa kanyang plano, at agad niyang sinabi kay Ju-won na natagpuan ng major crime squad ang DNA ni Ji Eum-hwa sa telepono. Pinaalalahanan ni Gi-won ang kanyang anak, ngunit sa katunayan ay nag-aalala lamang siya sa kanyang promosyon. Naputol ang mga bakas at nasangkot pa si Ju-won sa gulo, kaya't nagpa siyang humiling ng pansamantalang suspensyon para sa investigasyon. Bumabati si Dong-sik at sinabing maghinay-hinay lamang, na ikinagalit lalo ni Ju-won. Sinuri niya ang tanging surveillance camera sa nayon at nakita roon si Dong-sik. Agad siyang nagtungo sa bahay nito at natagpuan ang kanyang hinahanap. Kasabay nito, nakatanggap si Gi-won ng arrest warrant para kay Dong-sik mula kay Hyuk, na nagbalita rin kay Ju-won na dinala na si Dong-sik sa Monju Police Station. Mukhang nasiyahan dito si Ju-won, at ganoon din si Dong-sik na nakangiti habang nasa loob ng police car. Pagkapasok nila sa bakuran, naghihintay na sa tarangkahan ang mga mamamahayag. Dahil pulis ang pinaghihinalaang salarin, magiging malaking balita ito. Inisip ng hepe na may naglik ng impormasyon kaya tinakpan nila ang ulo ni Dong-sik at dinala sa gilid na pinto. Ngunit pagdaan sa main hall, sinadya ni Dong-sik na alisin ang takip, na naglantad sa kanyang uniforme ng pulis. Tuloy-tuloy ang kuha ng litrato ng mga mamamahayag at nakilala siya ang sospek sa pagkawala ng babaeng estudyante. Sa loob ng interrogation room, ipinaliwanag ni Dong-sik na pansit lang ang laman ng bag. Hindi niya binanggit ang kaso. Biglang naging seryoso si Dong-sik at ipinakita ang kuha ng reporters kung saan nakikitang hinuhuli ang pulis. Ipinahayag niya ang pagkadismaya sa sistema ng pulisya at sinabing siya ay pinipilit, kagaya ng nangyari 20 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Ji-hwa kung bakit may dugo ni Min-jung sa bahay ni Dong-sik. Ipinaliwanag niya na madalas lang bumisita si Min-jung sa kanyang bahay at maaaring nadisgrasya ito minsan. Pagkatapos ay nagayos pa siya ng buhok nang may kumpiyansa sa harap ng lahat. Dahil isang patak lang ng dugo ang natagpuan, walang sapat na batayan upang siya ay maparatangan. Sinuri ni Ju-won na ang lugar ng krimen ay tiyak na hindi sa bahay, kundi dapat ay isang lugar na kahit natatakpan ng dugo ng ibang tao ay magiging normal pa rin. Pumunta ang mga pulis sa paggawaan ng karne upang mangalap ng ebidensya. Nagchismis ang mga dumaraan tungkol sa may-ari na si Jae. Matagal nang nawawala ang ina ni Jae at mag-isa siyang nagpapatakbo ng paggawaan ng karne habang naghihintay sa pagbabalik ng ina. Muling nabuhay ang sakit sa puso ni Jae. Pumunta si Jae kay Ju-won at binato siya ng mga itlog dahil inisip niyang siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi maunawaan ni Ju-won kung bakit siya inaakusahan gayong nais lamang niyang imbestigahan ang katotohanan. Sa panig ni Ji-hwa, dumating na ang resulta. Nakakita sila ng dugo ng isang babae sa kutsilyo ngunit hindi ito kay Min-jung. Ito ay sa isang miss na nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Jung-min. Galit na nagtungo si Hyuk kay Ju-won upang harapin siya. Ang agarang warrant ng pag-aresto ay nilagdaan ng ama ni Ju-won. Malapit nang matapos ang panahon ng pagkakakulong ni Dong-sik at kung walang ebidensya ay mapipilitan silang palayain si Dong-sik. Sa ganitong kaso, magiging walang saysay ang lahat ng paunang pagsisikap. Sinabi ni Hyuk kay Ju-won na huwag nang makisangkot sa kasong ito. Naramdaman din ni Ju-won ang matinding hinanakit. Sa ibang kaganapan, biglang sumugod si Jung-jae sa opisina ng hepe ng istasyon ng pulis. Ipinahayag ni Jung-jae na kaya niyang patunayan ang walang sala ni Dong-sik dahil magkasama sila noong gabi ng insidente. Sa oras na yun, sa isang pribadong silid, lumabas ang dalawang makapangyarihang tao. Ang lalaki ay si Chang Jin, isang mamumuhunan mula sa Seoul at dating asawa ni Ji-hwa. Ang babae ay si Hee-won, isang tagapayo na naghahanda upang kumandidato bilang Monju City Mayor. Sa parehong oras, si Hee-won ay ina ni Jung-jae. Ang isa pang tao ay si Gi-hwan, ama ni Ju-won. Ito ay isang klasikong halimbawa ng sabuatan sa pagitan ng mga opisyal at negosyante. Pinag-uusapan ng tatlo ang plano sa pagpapaunlad ng Monju. Nagsimulang mawala ng pasensya si Chang Jin. Bilang mamumuhunan, ayaw niyang mabaygo ang kanyang plano dahil sa pagpatay na tulad ng nangyari 20 years ago. Nagpakita si Hee-won na nag-aalala para sa mga tao ngunit sa katotohanan ay nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang makuha ang posisyon ng alkalde. Matagal nang umalis si Gi-hwan sa Monju, ngunit ang mga problema ng kanyang anak ay maaring direktang makaapekto sa kanyang promosyon bilang direktor. Nakipagtulungan ng tatlo para sa pansariling kapakinabangan. Sinabi ni Chang Jin kay Gi-hwan na hadlangan ng lahat ng impormasyon tungkol sa pagpatay at siya na ang bahala sa natitirang gawain. Samantala, pinalaya si Dong-sik. Pumunta si Dong-sik sa restaurant ni Jae upang kumain. Lumabas sa telebisyon ang isang panayam sa mga kaklase ni Min-jung.
Sinabi ng mga kaklase na si Minjung ay hindi maayos ang ugali sa paaralan at sa tuwing may libreng oras ay pumupunta siya sa mga nightclub. Palagi siyang nakikisama sa masasamang tao. Malinaw na ito ay pakana ni Chang Jin. Nais niyang gamitin ang opinyon ng publiko upang agad na matapos ang kaso. Bumalik si Dong-sik sa kanyang silong at umiyak ng mag-isa. Sinundan siya ni Ju-won. Inilabas ni Ju-won ang isang baril at itinutok kay Dong-sik upang pilitin siyang magsabi ng katotohanan. Ngumiti ng mapangutya si Dong-sik at tinanong si Ju-won kung alam ba niya kung bakit nasuspinde ang kaso ni Gi-hwan. Ang dahilan ay kapag walang matibay na ebidensya ay bigla na lamang lalabas ang isang alibay. Gaya ng ginawa ni Jung-jae upang lumikha ng alibay para kay Dong-sik noon. Dahil sila ay pulis, ang kanilang sinasabi ay itinuturing na katotohanan. Ito ay isang butas sa batas ng Korea. Itinaas ni Dong-sik ang larawan ng telepono ni Ji Yum-hwa at hinamon si Ju-won na barilin siya. Sa huli, nanaig ang katwiran. Hindi akalain ni Ju-won na habang abala siya sa paghahanap ng katotohanan, siya mismo ay hindi sinasadyang nakagawa ng krimen. Simula sa kaso ni Ji Yum-hwa, lahat ay lumabas sa kanyang kontrol. Ngayon ay ginamit pa niya ang baril upang pilitin si Dong-sik na sabihin ang katotohanang inaakala niyang tama. Naisip niya kung siya pa ba ang valedictorian ng Universidad ng Pulisya. Sa wakas ay naunawaan niya ang layunin ni Dong-sik. Maagang maaga kinabukasan, lumitaw si Ju-won sa harap ng media upang magkomento sa kaso. Sinabi niyang malaki ang posibilidad na ang kasong ito ay isang serye ng pagpatay na naulit matapos ang 20 years. Sa sandaling mabanggit ang pahayag na ito, agad na naharap sa panganib ng walang hanggang pagpapaliban ng Manju Development Project. Pagkatapos ay pumunta si Ju-won sa bahay ni Dong-sik upang tanungin siya tungkol sa mamamatay tao. Tinanong ni Ju-won kung sino ang tinatakpan ni Dong-sik. Habang nagtatalo ang dalawa, lumabas sa telebisyon ang ama ni Ju-won. Idineklara nitong ang mga salita ni Ju-won sa media ay hindi kumakatawan sa lakas ng departamento ng pulis. Kasabay nito, humingi siya ng paumanhin sa mga mamamayan sa ngalan ng buong puwersa ng pulisya dahil sa paglikha ng kalituhan sa publiko. Sinabi niyang inutusan niyang parusahan si Ju-won at si Ju-won ay inilipat mula sa Foreign Affairs Department sa Seoul patungo sa lokal na istasyon ng pulisya. Mapangutya namang sinabi ni Dong-sik na magagawa ng ama ni Ju-won ang ganitong aksyon. Sa telebisyon, nagpatuloy si Gi-hwan na bagaman siya ay ama ni Ju-won, isa siya sa mga pinuno ng 120,000 pulis sa Korea. Kaya muli siyang humingi ng paumanhin sa mga mamamayan. Pagkatapos magsalita ng mga marangal na salita, nakipagkita siya muli kina Chung-jin at Hee-won. Sinabi niyang ginawa na niya ang kailangan at ito na ang huling pagkakataon nilang magkikita. Pagkasabi niya, tumayo siya at umalis. Nais ni Ju-won na nakausapin ang kanyang ama ngunit lubos siyang itong binaliwala. Kinabukasan, pag-uwi ni Ju-won, natuklasan niyang pinalitan ng kanyang ama ang password ng kandado sa pinto. Hindi siya pinagbuksan ng kasambahay. Kaya nagmaneho si Ju-won papunta sa istasyon ng pulisya. Pagbaba niya ng kotse, sinalubong siya ng pangkat ng mga naghihintay na mamamahayag. Tinuksong sinabi ng isang mamamahayag na ang valedictorian ng Police Academy ay nadala sa ganitong simpleng lugar. Lumabas si Dong-sik at muling tinanong ang mamamahayag kung ang lugar na ito ay hindi ba istasyon ng pulisya. Ibig niyang sabihin, ang mga nagtatrabaho rito ay hindi ba mga pulis. Dumating si Sang-bae at sinabi sa mga mamamahayag na huwag nang magpakita rito. Ang tulong ng lahat ay medyo ikinagulat ni Ju-won, tinanong niya ng direkta ang lahat kung ano ang kanilang layunin. Ipinaliwanag ni Dong-sik na kahit magkalaban silang dalawa, kapag nakatagpo ng kalaban sa labas ay kailangan pa rin nilang magtulungan. Iyon ang diwa ng Monyang Police Station. Habang nag-iisip si Ju-won, biglang tumakbo palabas si Dong-sik. Nagmaneho ang dalawa patungo sa isang plaza. Lumalabas na natagpuan ni Chan Jin si Jin-mok at pinilit itong magsalita sa publiko. Layunin ni Chan Jin na makaakit ng opinyon ng publiko at tulungan ang Manju Project na maging matagumpay. Diretsong nagmaneho si Dong-sik sa gitna ng karamihan at galit na hinila si Jin-mok palayo sa mikropono. Nagdulot ito ng pagkadismaya sa karamihan dahil sa paningin nila, si Dong-sik ay laging isang sospek sa pagpatay. Inisip ng mga tao na dahil kay Dong-sik kaya nabigo ang Manju Project 20 years ago. May isang miss pa na nagsabi na ang pagkawala ni Min-jong ay isang ganti. Lubos itong ikinagalit ni Dong-sik at agad siyang nakipagtalo. Lumabas si Hee-won at nagkunwaring nagpapayo sa lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Hee-won kay Dong-sik na lumayo sa kanyang anak na si Jung-jae. Napalabas na si Jung-jae ay nagpatutuo para kay Dong-sik 20 years ago at ngayon ay kakapulaya lang ni Dong-sik. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Dong-sik na malaman ni Jung-jae ang anumang bagay, dahil mas ligtas siya kapag kaunti lang ang alam niya. Inutusan ni Chan Jin ang kanyang mga tauhan na paalisan si Dong-sik. Tahimik na sumugod si Dong-sik sa away at lumabas din si Ju-won mula sa kotse upang tumulong. Ipinilit ni Ju-won na siya ay nasa tungkulin. Sa huli, ang dalawa ay muling dinala sa interrogation room. Pinayuhan ni Ji-hwa ang dalawa na makipag-ayos kay Chan Jin. Nagtungo si Ju-won kay Hyuk upang hilingin ang tulong nito sa pag-imbestiga sa nakaraan ni Jung-jae. Ipinaparamdam ng kutob ni Ju-won na may problema kay Jung-jae.
Samantala, inimbestigahan din ni Dong-sik na si Ji-hoon ang naglabas ng balita ng kanyang pag-aresto sa media. Kaya tinawag ni Dong-sik si Ji-hoon sa silong upang harapin ito. Ngunit ipinaliwanag ni Ji-hoon na ginawa niya ito para sa ikabubuti ni Dong-sik. Alam ni Ji-hoon na hindi si Dong-sik ang salarin dahil noong gabing yun mismo, nakita niya si Jung-jae na nakikipagkita kay Min-jung. Kasabay nito, natanggap din ni Ju-won ang impormasyong galing kay Hyuk. Hinahanap ni Ju-won si Dong-sik at tinanong kung saan nagpunta si Jung-jae matapos mawala si Ju-sin. Sinabi ni Dong-sik na nagpunta si Jung-jae sa ibang bansa upang mag-aral, ngunit nagpakita si Ju-won ng matibay na ebidensyang matapos mawala si Ju-sin, dinala si Jung-jae sa isang mental hospital at sapilitang sumailalim sa paggamot sa loob ng 4 na taon. Hinala ni Ju-won na si Jung-jae ang tinatakpan ni Dong-sik, ngunit pawang hinala lamang yun at alam ni Dong-sik na walang ebidensya si Ju-won. Halos mabaliw si Ju-won dahil gusto lamang niyang malaman kung sino ang tunay na salarin. Balik sa gabi ng insidente, palihim na lumabas si Min-jung mula sa himpilan ng pulisya. Nagpadala ng mensahe si Jung-jae na nag-aalala sa kanya. Makalipas ng kaunti, natagpuan ni Dong-sik ang susi na nakalimutan ni Min-jung. Tinawagan ni Dong-sik si Min-jung at habang nag-uusap sila, dumating si Jung-jae. Nag-aalala si Jung-jae na hindi ligtas para kay Min-jung na maglakad ng mag-isa, kaya gusto niyang ihatid ito pauwi. Ngunit sinabi ni Min-jung na ayaw pa niyang umuwi ng maaga dahil natatakot siya sa kanyang ama. Hindi inaasahan na narinig lahat ito ni Jin-mok. Nawala sa mukha ni Jin-mok ang karaniwang walang muwang na ekspresyon at dali-dali siyang umuwi. Lumabas na si Jin-mok pala ang salarin. Ang kanyang pagpapanggap na may kapansanan sa pag-iisip at pagkautal ay peke. Matapos ang krimen, palagi niyang inoobserbahan ang lahat ng tao sa paligid niya. Nagpapakita pa siya ng kunwaring sakit kapag may mga kamera. Si Jin-mok ang tunay na halimaw. Sa kasalukuyan, tinapak lang ni Dong-sik sa balikat si Ju-won nang walang sinabi. Tumawag si Jin-mok at gustong itanong ang numero ni Ju-won. Nang dumating sila sa bahay ni Jin-mok, sinabi nitong gusto niyang imbestigahan ni Ju-won ang kaso ng pribado. Naiinis si Dong-sik sa peking anyo ni Jin-mok. Sa katunayan, alam na ni Dong-sik na si Jin-mok ang mamamatay tao, ngunit wala siyang ebidensya. Hindi alam ni Ju-won ang katotohanan kaya agad siyang pumayag na tulungan si Jin-mok. Isinalaysay ni Jin-mok ang nangyari noong gabing yun. Alas 7:17 ng gabi, umuwi si Min-jung. Hindi pa sila nakakapag-usap nang matagal nang pumasok si Min-jung sa kanyang silid. Alas 8:33, pumunta si Ji-hoon sa supermarket upang bumili ng alak. Pagkatapos, sabay-sabay silang pumunta sa restaurant ni Jae upang maghapunan. Hiningi ni Ju-won kay Hyuk ang surveillance video sa loob ng himpilan ng pulisya. Agad namang ipinabatid ni Hyuk sa ama ni Ju-won na anumang bagay ang gusto ni Ju-won ay ibibigay basta huwag lamang itong magdulot ng gulo. Samantala, nagtungo si Jung-jae sa kanyang ina at nagsabing nagbakasyon siya sa trabaho. Nag-aalala si Hee-won na muli siyang magkasakit kaya hindi na siya nagsalita pa. Pagkaalis ni Jung-jae, lumabas si Chang-jin mula sa silid at nag-usap sila tungkol sa pagpapabilis ng Manju Project. Hawak ni Chang-jin ang dashcam video mula sa gabi ng insidente. Nai-record doon kung sino ang nakipagkita kay Min-jung bago siya pinatay, ngunit kasama rin sa video si Jung-jae. Nagpasya si Hee-won na burahin muna ang video bago ito isuko sa pulisya. Nakuha ni Ju-won mula kay Hyuk ang ulat ng investigasyon na tanging si Sang-bae ang nakapasok sa silid ng surveillance. Pinuntahan ni Ju-won si Sang-bae at, matapos makumpirma na hindi siya nag-record, inamin ni Sang-bae na siya mismo ang nag-delete ng video dahil nagtitiwala siya kay Dong-sik. Dumating si Dong-sik at pinaalalahanan si Sang-bae na huwag nang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap ng dashcam video ang crime squad mula sa isang anonymous na mamamayan. Sa video ay lumitaw si Ji-hoon, at makalipas lang ang ilang segundo, naroon din si Jung-jae. Ngunit sa na-edit na video, tanging ang eksenang naglalakad si Ji-hoon sa likod ni Min-jung ang natira, kaya nagkaroon ng maling akala ang mga tao na sinusundan niya ito. Lumabas ang Cray team upang arestuhin si Ji-hoon. Pinayuhan ni Dong-sik si Ji-hoon na manatiling kalmado at magsabi lamang ng totoo sa interogasyon. Pumunta agad si Dong-sik sa silid ng imbakan upang hanapin si Jung-jae na siyang makakapagpatunay ng pagiging inosente ni Ji-hoon, ngunit nagbakasyon na ito. Dumating si Sang-bae at sinabing siya na ang bahala upang hindi magdusa si Ji-hoon. Nagtipon ng lahat sa restaurant ni Jae. Labis ang sakit ng kalooban ni Ji-hwa at naisip pa niyang sana si Jung-jae ang salarin. Biglang dumating si Jin-mok. Sinabi ni Ji-hwa na walang kinalaman si Ji-hoon sa pagkamatay ni Min-jung at sumang-ayon si Jin-mok. Hindi na napigilan ni Dong-sik ang sarili. Pumunta siya sa isang eskinita at binuksan ang isang lumang drawer. Noon ding sandali, natanggap nila ni Ju-hwan ang signal mula sa telepono ni Min-jung. Nakahanda na sila dahil naabisuhan na ang technical department na ipagbigay alam agad kung mabubuksan ito. Ngunit agad ding nawala ang signal. Gamit ang GPS, nagtungo sila sa lugar na pinakamalapit sa pinagmulan ng signal. May text message mula sa patay na batang babae na humihingi sa kanyang ama na siya ay iligtas.
Noong gabing yun, sabik na naghihintay si Jinmook sa pagbabalik ng kanyang anak. Pagkapasok nito, agad niyang nilock ang pinto. Tumawag si Dong-sik kay Min-jung habang dumadaan siya sa harap ng supermarket at napansin niyang patay ang ilaw. Inisip niyang natutulog na si Min-jung kaya hindi na siya nagbigay pansin at tumakbo palayo. Pagbalik niya, nagsisimula pa lang si Jinmook sa krimen sa lihim na silid. Nagbihis kaagad si Jinmook upang pagbuksan ng pinto si Ji-hoon, ngunit nahulog ang susi ng silid. Nang bumalik si Dong-sik mula sa pagtakbo, napansin niyang may mali at hawak pa niya ang susi na nakalimutan ni Min-jung. Ginamit niya ito upang buksan ang pintuan ng supermarket. Pagkalapag niya ng sapatos, nakakita siya ng isa pang susi sa sahig. Tanging isang pintuan lamang sa bahay ang nakasara at naisip ni Dong-sik kung ano ang nakatago roon. Sa pananabik, binuksan niya ito at nakita ang telepono ni Min-jung at 10 dulo ng mga daliri ng kababaihan. Maya-maya, desperado niyang kinumpirma ng mga daliri iyon ni Min-jung. Tatawag na sana siya sa pulisya nang makatanggap siya ng text mula kay Ji-hoon. Sa sandaling yun, tumawag si Jinmook at inimbitahan siya sa restaurant ni Jae upang maghapunan. Pinilit ni Dong-sik na itago ang kanyang sakit at magkunwaring kalmado, sinabing pupunta siya. Pagkababa ng tawag, gusto pa rin niyang tumawag sa pulisya ngunit naalala niyang kung walang bangkay ay hindi maaaring magharap ng kaso. Kaya nagmadali siyang pumunta sa bakuran upang hanapin ang bangkay ni Min-jung. Bagamat hindi niya ito natagpuan, nadiskubre niya ang telepono ni Ji Eum-hwa. Napatunayan na si Jinmook ang salarin sa lahat ng kaso. Determinado si Dong-sik na mahuli si Jinmook kaya't nagplano siyang maglatag ng bitag upang mahuli ito. Inilagay ni Dong-sik ang mga daliri ni Min-jung sa harap ng pintuan ng supermarket. Sa kasalukuyan, ang mensahe mula sa telepono ni Min-jung ay si Dong-sik din ang nagpadala. Layunin ni Dong-sik na papagdudahan ni Jinmook na wala siyang dapat ikabahala. Hinahanap ni Jinmook sina Dong-sik at Ju-won. Sinabi ni Jinmook na mayroon pa siyang gustong idagdag. Isinalaysay ni Jinmook na noong gabi ng pagpaslang, si Jae lamang ang umalis sa mesa sa kalagitnaan ng pagkain. Agad na nagtungo ang dalawa kay Jae ngunit sinabi nito na pagod siya noon kaya umakyat siya upang matulog. Itinanong pa ni Jae kay Ju-won kung sino ang magbibigay pansin sa kanya sa biglaang pag-alis na yon. Sinabi ni Ju-won na hindi niya maaaring sabihin ngunit naitentiya pa rin ni Jae na si Jinmook ang tinutukoy. Dumating si Ji-hoon at ikinagulat ng lahat. Lumabas na si Jung-jae ay nagtungo sa himpilan ng pulisya upang umamin at dahil dito, pinalaya si Ji-hoon. Nakakulong si Jung-jae sa detention center at sa labas ay naroon ang kanyang ina. Malakas na nagtanong si Hee-won kung bakit ganoon ang ginawa ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Jung-jae na nagsasabi lamang siya ng totoo at ayaw niyang magkamali ng paratang laban sa mabubuting tao. Pagdating ni Dong-sik ay umalis ang iba. Biro ni Jung-jae na baka siya ang salarin ngunit tiyak na alam ni Dong-sik na hindi yun totoo. Sinabi ni Dong-sik kay Jung-jae na siya mismo ang nagpadala ng mensahe. Sa sandaling yun ay nakatanggap si Dong-sik ng mensahe mula kay Sang-bae na nagsasabing tumanggap si Jinmook ng panibagong mensahe na galing din sa telepono ni Min-jung. Nagtaka si Dong-sik dahil siya ang nagpadala ng naunang mensahe ngunit hindi siya ang nagpadala ngayon. Dali-dali siyang nagtungo sa lugar kung saan nakatago ang telepono ni Min-jung ngunit natuklasan niyang nawala ito. Ang laman na lamang ay isang mapa. Sinundan ni Dong-sik ang mapa hanggang sa lugar ng tipanan at napagtanto niyang si Jae yun. Ayaw na ni Dong-sik na madamay pa siya ngunit tumangging isauli ni Jae ang telepono. Nagtanong naman si Jae kung pati ang kanyang ina ay pinaslang din ni Jinmook. Kahit walang sagot si Dong-sik, alam na ni Jae ang katotohanan. Labis ang sakit na naramdaman ni Jae at ayaw niyang si Dong-sik lamang ang malagay sa panganib kaya gusto niya ring sumali upang mahuli si Jinmook. Samantala, inatasan ni Ju-won si Hyuk na magsiyasat at natuklasan ni Hyuk na si Jae ay nakita mga 80 metro mula sa pinanggalingan ng signal ng telepono ni Min-jung. Nagdala sila ngayon ng search warrant sa restaurant ni Jae. Sinabi ni Ju-won na hindi dapat maging suspetsa si Jae at sumang-ayon ng isang kasamahan, idinagdag pa na kung sakali ay dapat suspetsahan din si Dong-sik dahil noong gabi ng pagpaslang ay dumating siya sa restaurant alas 7 ng gabi. Nagtanim ito ng paghihinala sa isipan ni Ju-won. Ginamit ni Ju-won ang koneksyon ng kanyang ama upang makausap ang technical department. Nalaman niyang pumasok si Sang-bae upang magtanggal ng video sa isang camera na nasa neutral zone at walang awtoridad ang pulisya na alisin ang mga video roon. Nagmaneho si Ju-won patungo sa camera, umakyat sa bubong ng kotse at nadiskubring nakatutok ito sa pintuan ng supermarket. Nangangahulugan nitong ang video na tinanggal ni Sang-bae ay maaaring naglaman ng napakahalagang ebidensya. Samantala, kumuha si Jinmook ng karne mula sa refrigerator at patuloy na tinataga gamit ang palakol na parang may nais ilabas mula roon. Pumunta si Jinmook sa butcher shop ni Jae at habang nag-uusap sila, hinaplos ni Jinmook ang kutsilyo sa chopping board. Ikinatakot ito ni Jae at sinabi niyang paparating si Dong-sik. Umalis si Jinmook at nilock ni Jae ang pinto. Pagbalik niya ay natuklasan niyang iniwan ni Jinmook ang hairpin na suot ng kanyang ina nung nabubuhay pa ito. May kasama itong papel na nagsasaad ng lokasyon malapit sa Manju Reed Field.
Pinuntahan ni Ju-won si Dong-sik at tinanong kung sino ang salarin, idinagdag pa na isang hepe ng pulis na may isang taon na lamang bago magretiro ay nagpunta pa sa himpilan ng madaling araw upang magtanggol ng surveillance video. Kung hindi sasabihin ni Dong-sik ang totoo, aarestuhin niya si Sang-bae. Para sa mga nakatataas, resulta lamang ang mahalaga at walang pakialam kung sino ang tunay na salarin. Hinugot na ni Ju-won ang posas ngunit tumawag si Jae upang siguraduhin na kung may masama mang mangyari sa kanya ay tiyak na aarestuhin si Jin-mok. Sa kabilang dako, naghuhukay si Jae sa libingan ng kanyang ina habang mula sa malayo ay maririnig ang tunog ng kotse. Umuwi naman si Jin-mok sa kanyang bakuran matapos matuklasang sasanduan ng pulisya si Jae. Isa-isang inangat ni Jin-mok ang mga bato sa lupa. Tumawag si Jae kay Dong-sik at labis siyang nag-alala ngunit naalala ni Dong-sik ang dating pahayag ni Jin-mok kaya napagtanto niyang isa itong patibong. Inutusan ni Dong-sik si Jung-jae na hanapin si Jae habang siya at si Ju-won ay tatango direkta sa bahay ni Jin-mok. Nang iangat ni Jin-mok ang mga bato kung saan nakabaon ng katawan ni Min-jung, sumugod si Ju-won. Tinanong siya ni Jin-mok kung mag-isa lang siya ngunit agad sumilip si Dong-sik mula sa itaas at mabilis nilang inaresto ang salarin na matagal na nilang hinahanap sa loob ng 20 taon. Mabilis na naiulat sa balita ang pangyayari at nakita ni Gi-won sa telebisyon ang kanyang anak. Tumawag siya sa hepe ng pulisya at iniutos ang masusing pagsisiyasat. Iniisip din na maaari nang gamitin ni Ju-won ang pagkakataong ito upang makabalik sa headquarters sa Seoul. Pagkababa ng tawag ay dumating si Hyuk at binigyan siya ni Gi-won ng 3 utos. Una, dapat maraming ulit mabanggit ang pangalan ni Ju-won sa media. Ikalawa, hindi dapat ibunyag ang mga detalye kaugnay ng kaso. At ikatlo, hindi dapat masangkot ang pangalan ni Dong-sik. Sa ganitong paraan, makakagawa ng kontribusyon ng anak ni Gi-won at magkakaroon din ng tsansang may taas ang posisyon. Natanggap ng Forensic Department ang ulat ng autopsy at napag-alamang ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Min-jung ay multiple organ failure na humantong sa cardiac arrest. May ebidensya ng subcutaneous hemorrhage sa mga daliri na nagpapakitang buhay pa si Min-jung nang siya ay sakalin, putulin ng kamay, at ibinaon. Nakatanggap si Dong-sik ng mensahe mula kay Gi-hwa at nabigitan ang kanyang loob sa pagkakasala. Maaaring nung hinahanap niya ang bangkay ni Min-jung ay buhay pa ito at hindi niya maisip ang sakit na pinagdaanan nito bago binawian ng buhay. Nabunyag na rin sa wakas ang katotohanan. Dinalaw ni Gi-won ang bangkay ni Ji-hwa at nalungkot dahil nawala ito habang tumutulong sa kanya sa investigasyon. Sinabi ng tagapamahala na ang mga bangkay ng ilegal na imigrante ay kadalasang walang kumukuha kaya lalo pang nadama ni Gi-won ang pagsisisi. Dumating si Sang-bae dala ang mga dokumento. Dahil itinalikod na ni Jin-mok ang karapatang kunin ang bangkay ni Min-jung, ang himpilan ng pulisya na ang mangangasiwa sa cremation. Biglang dumating ang balita na nais makipagkita ni Jin-mok kina Dong-sik at Gi-won kaya nagtungo ang dalawa sa interrogation room. Sa loob ng silid ng interogasyon, nagsimulang magsalita si Jin-mok tungkol sa kanyang kabataan. Panahon yun na gusto niya ang isang masahista na nagngangalang Mayhe. Umalis si Mayhe kay Jin-mok at isinama ang kanilang anak, pagkatapos ay naglaho. Hinanap ni Jin-mok si Mayhe sa lahat ng lugar ngunit sinabihan siya ng mga kaibigan nito na si Mayhe ay isang babaeng bayaran at pinaglalaroan lamang siya. Ang kaibigan na yon ay pinayuhan si Jin-mok na huwag nang maging handgal. Mula sa sandaling yun nagsimula ang serye ng pagpatay. Nang magtamo ng biktima si Jin-mok, nakita ito ni Ju-sin. Siyempre, hindi maaaring mag-iwan si Jin-mok ng buhay na saksi. Sa ganoong paraan, dahil sa kanyang may sakit na kaisipan, nagsimula siyang tuloy-tuloy na pumatay. Nakatuon si Jin-mok sa mga kabataang babae bilang mga biktima. Gayunpaman, nang tanungin ni Dong-sik ang mga pangalan ng biktima, iginiit ni Jin-mok na imahinasyon lamang ang lahat. Labis itong ikinagalit ng lahat ng naruroon. Sa sandaling yun, nagsalita si Ju-won at tinanong kung hindi ba anak sa dugo ni Jin-mok si Min-jung. Agad na nawala ng depensa si Jin-mok at nauutal na sinabing anak niya sa dugo si Min-jung. Alam ni Dong-sik ang kahinaan ni Jin-mok kaya sinadya niyang asarin ito. Kinumpirma ni Dong-sik na totoo ang mga chismis tungkol kay Mayhe at naalala ni Jin-mok ang nakaraan. Alam ni Min-jung na nagpapanggap lamang na may kapansanan sa pag-iisip ang kanyang ama. Tinanong niya si Jin-mok kung tunay ba itong kanyang ama dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Ngunit kung hindi siya tunay na anak, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang manirahan kasama si Jin-mok. Nagdulot ito ng galit kay Jin-mok at hindi na niya kayang makinig pa. Agad niyang itinumba ang mesa at sinakal si Dong-sik. Nakita ito ni Ju-won at agad niyang pinabagsak si Jin-mok. Pagkatapos ng insidente, nagtungo ang dalawa sa distrito ng prostitusyon upang hanapin si Mayhe. Dati nang nagtrabaho si Ju-won sa Foreign Affairs Department at siya ang inatasang maghanap ng mga ilegal na imigrante. Ang tatlong biktima kasama si Gam-hwa ay pawang mga kaibigan ni Mayhe at natukoy sila gamit ang telepono ni Jin-mok. Pumunta ang dalawa sa isang massage parlor. Batay sa larawan, nalaman nilang doon nagtrabaho si Mayhe. Ngunit namatay siya noong nakaraang taon sa isang aksidente sa sasakyan. Bumalik ang dalawa sa silid ng interogasyon.
Pinagpalagay ni Dong-sik kung bakit palaging tuwing ika-21 ng Oktubre gumagawa ng krimen si Jinmook, yun kasi ang araw kung kailan sila unang nagkita ni Mayhe. 20 taon na niyang hinahanap si Mayhe upang patayin ngunit nauna na itong namatay sa aksidente. Kaya pinaslang niya si Minjong sa nasabing araw upang masiyahan ang kanyang kabaliwan. Mariin itong itinanggi ni Jinmook. Nagpakita si Dong-sik ng huwad na ulat na nagsasabing hindi magkatugma ang relasyon sa dugo ng 79%, dahilan upang muling mawala ng kontrol si Jinmook. Patuloy na nagsinungaling si Dong-sik na hindi pa patay si Mayhe, na nagpalit ng pangalan at lumipat sa ibang lungsod dahil alam niyang hinahanap siya ni Jinmook. Paalis na si Dong-sik nang sa wakas ay magsalita si Jinmook at sinabing kung dadalhin nila si Mayhe ay ibubunyag niya ang kinatataguan ng lahat ng bangkay, kabilang ang kapatid ni Dong-sik. Hinukay ng mga pulis ang supermarket at natagpuan ang lahat ng bangkay maliban kay Juson. Nakita ni Jae ang katawan ng kanyang ina at umiiyak sa tindi ng sakit. Kinabukasan, maagang pumunta si Juwon upang hanapin si Dong-sik at hinanap nito ang kanyang kapatid sa lahat ng lugar ngunit hindi pa rin matagpuan. Pinayuhan ni Juwon si Dong-sik na magpakatatag. Habang nag-uusap, sabay silang nakatanggap ng tawag. Nagpakamatay na pala si Jinmook at ang huling sinabi nito ay hindi niya pinatay si Juson. Itinuturing na matagumpay na naresolba ang kaso kaya agad ginamit ni Gi-hwan ang kanyang koneksyon upang i-promote si Juwon. Ngunit hindi pa rin nahuli ang tunay na salarin. Walang ibang damdamin si Juwon maliban sa pagsisisi at inamin niyang inabuso niya ang kapangyarihan ng walang pahintulot ng nakatataas. Ikinagulat ito ng kumiteng tumitingin sa promosyon ni Juwon. Makaraan ng 3 buwan, nire-review ni Dong-sik ang lumang tape na inirecord ng kanyang ina noong siya ay nasa militar. Ang mga salita ng ina sa video ay nakahuli sa kanyang pangangasiwa. Pinayuhan nito si Jinmook na umuwi at magpahinga dahil buong araw itong nag-ayos ng bahay. Kumuha si Dong-sik ng maso at galit na binayo ang sahig. Inakala niyang nakita ang singsing ng kanyang kapatid na ibinigay niya bago ito nagkolehiyo, ngunit piraso lamang yun ng basag na salamin na nasisinagan. Patuloy na pinagbayo ni Dong-sik ang sahig. Sa istasyon ng pulisya, nakatingin si Sergeant Hilgu sa litrato sa pader ni na Jung-jae at Dong-sik na pinarangalan. Nag-usap sila ni Officer Hwang tungkol sa pagkitil ni Jinmook ng sariling buhay. Humingi ng pagliban si Juwon ngunit nanatili sa tungkulin si Dong-sik. Nagpapatrol si Dong-sik kasama si Ji-hoon na tila nag-aalala kay Jae na matagal nang nawawala. Naisip lamang ni Dong-sik kung saan siya tatango. Dumaan sila sa butcher shop ni Jae at nakita ang ilang bateng walang laman sa harap ng pinto. Itinaas ni Ji-hoon ang shutter at bumungad ang ilang kababaihang nasa gitna ng edad na naglalaro ng baraha, kabilang ang asawa ni Sergeant Hilgo. Muli silang dinala ni Dong-sik sa himpilan. Habang inaalala ni Dong-sik ang sakit ng ulo sa mga kababaihan, bumalik si Juwon matapos ang 3 buwang pagkawala at muling nagsimulang magtrabaho. Tumanggap ang lahat ng ulat at kusang pumunta si Jae sa Major Crimes Unit upang makipagtulungan sa investigasyon. Sa silid ng interogasyon, umamin si Jae na lumitaw siya malapit sa himpilan ng pulisya ng maaga at sinabi niyang nais niyang patayin si Jinmook. Nakita rin ng lahat ang surveillance video ng gabi ng insidente. Hindi gaanong pinansin ni Dong-sik ito at sinabing kailangan niyang asikasuhin ang ibang kaso. Hindi rin naunawaan ni Ji-hwa ang layunin ni Jae. Kahit na gusto niyang patayin si Jinmook, hindi basta maaaring makapasok sa himpilan. Kung hindi niya naisakatuparan ng balak, bakit siya magpapakulong? Sa katotohanan, nakita ni Jae na may tao na pumasok sa likod na pintuan ngunit hindi niya ito direktang sinabi. Hiniling lamang niya kay Ji-hwa na suriin ang surveillance camera. Samantala, kumakain ng hapunan si Juwon kasama ang kanyang ama. Nais ni Gi-won na ibalik si Juwon sa headquarters ngunit sinabi ni Juwon na maayos naman sa Manyang Police Station. Dumating si Hyuk at ipinakita kay Gi-won ang video ni Jae na lumilitaw malapit sa himpilan. Hindi nagulat si Juwon na tila inaasahan niya ang lahat at biro lamang ang sinabi bago umalis, bagay na ikinagalit ni Gi-won. Muling bumalik ang lahat sa meat shop ni Jae. Nagsalita si Ji-hwa na iniisip niyang matagal nang alam ni na Dong-sik at Jung-jae ang nangyari ngunit hindi niya maintindihan kung bakit inilihim sa kanya. Ayon kay Jae, siya lamang talaga ang nakakaalam nito. Wala nang ibang magawa si Dong-sik kundi dalhin si Ji-hwa upang panoorin ang isang video. Binanggit sa testamento ni Jinmook na iiwan niya ang bahay kay Dong-sik kaya naisip nitong maaaring naroon ang bangkay ng kanyang kapatid. Naalala ni Jung-jae ang nakaraan na mayroon silang lihim na taguan na maaaring dito itinago ni Jinmook ang katawan. Ngunit pagkatapos ng insidente, naibenta ng ina ang lupa kay Chang-jin. Dahil dito, nagpa siya ang grupo na magpunta sa bukid ni Chang-jin upang maghanap. Di nagtagal, nakahukay si Ji-hoon ng isang bagay. Tiningnan ni Dong-sik at natuklasang yun ay katawan na walang mga daliri. Agad na dinala si Chang-jin sa silid ng interogasyon at tinanong ni Ji-hwa kung bakit may katawan sa kanyang lugar. Sagot ni Chang-jin na hindi rin niya alam at iginiit na pribado ang kanyang teritoryo, kaya kung basta papasok ang pulis ay may karapatan siyang magsampa ng kaso. Sa sandaling yun, naiulat ng search team na nakatagpo sila ng marami pang ibang mga bangkay. Ngunit wala ni isa sa mga biktima ang nasa kanilang 20 taong gulang.
Umuwi si Dong-sik na may kabiguan. Naghihintay doon si Ju-won. Nagdala si Ju-won ng mahalagang impormasyon. Sinabi ni Ju-won na lahat ng surveillance camera ay nasira bago namatay si Jin-mok. Natagpuan ang death certificate ni Mei-he sa loob ng tiyan ni Jin-mok. Matapos sabihin yun, umalis na si Ju-won. Tiningnan ni Dong-sik ang kanyang ina sa lumang video at tumakbo patungo sa ika-4 na ospital. Bigla itong nakapagsalita. Bagaman siya ay nananatiling walang malay, binigkas niya ang dalawang salitang, "furry place." Naalala ni Dong-sik ang mga sinabi ni Jin-mok. Mabilis siyang bumalik sa kanyang basement at gumamit ng maso upang wasakin ito. Sa wakas ay natagpuan ni Dong-sik ang kanyang kapatid. Lumabas na ang kapatid ni Dong-sik ay nakatago sa pader sa nakaraang 20 taon. Samantala, mag-isa namang pumunta si Sunbae sa butcher shop ni Jae. Tinanong ni Sunbae si Jae kung nakita siya noong araw na pumunta siya sa himpilan ng pulisya. Lumabas na palihim na pumasok si Sunbae sa himpilan sa likurang pinto noong gabing yun. Sa sandaling yun, dumating ang hepe ng Major Crimes Unit. Sinabi niya na inaresto si Sunbae dahil sa paratang na pagtulong sa isang sospek na wakasan ang sariling buhay. Agad nagsagawa ng investigasyon ng search team sa Manyang Police Station. Sa safe sa opisina ni Sunbae, natagpuan ang isang linya para sa phishing at ang death certificate ni Mei-he. 3 buwan ang nakalipas, hindi pa matagal matapos mamatay si Jin-mok, nakatanggap si Ju-won ng video mula sa isang pribadong investigador. Ang video ay nagtala ng pagtatangkang patayin ni Jae si Jin-mok. Kinabukasan, nawala si Jae. Naramdaman ni Ju-won na may mali kaya nagpadala siya ng anonymous na liham na nagbabanta kay Jae. Sa liham, sinabi ni Ju-won kay Jae na pumunta sa Major Crimes Unit upang magulat. Mula noon, sinimulan niyang sundan si Jae ngunit palagi niyang nakikita si Sunbae na nasa paligid. Sa totoong pangyayari, dinala si Sunbae sa silid ng interogasyon dahil sa ebidensyang natagpuan sa safe. Sinabi ni Sunbae na magsasalita lamang siya kapag nakaharap si Dong-sik. Mabigat ang loob ni Dong-sik nang humarap siya kay Sunbae. Ipinahayag ni Dong-sik kay Sunbae na natagpuan na niya si Ju-sin. Inakala ni Dong-sik ang libu-libong paraan upang matagpuan si Ju-sin ngunit hindi niya inasahan na nasa basement lamang ito. Matapos pigilin ang emosyon, sinimulan niya ang interogasyon ayon sa patakaran. Tinanong ni Dong-sik si Sunbae kung siya ang salarin. Kinumirma ni Sunbae na hindi siya. Pagkatapos magtanong, tumayo si Dong-sik at aalis na sana. Ipinahayag ni Sunbae ang pagsisisi sa ginawa niya 20 taon na ang nakalipas dahil habang palapit sila sa katotohanan, lalo itong nagiging mapanganib. Ayaw ni Dong-sik na si Sunbae, na malapit ng magretiro, ay masangkot pa sa komplikadong kasong ito. Paglabas, pumunta si Dong-sik sa butcher shop ni Jae. Iniisip ng lahat na hindi nananakit si Sunbae. Dumating si Ji-hwa na may dalang surveillance video mula sa himpilan ng pulisya. Sinabi niya na ang pinto ng opisina ni Sunbae ay hindi nakalock kahit matapos ang oras ng trabaho at malaya ang sinumang pumasok at lumabas. Nangangahulugan yun na lahat ay maaaring maging suspect. Gayunpaman, sa ebidensyang yun lamang, hindi sapat upang mahatulan si Sunbae. Nagtanong si Ji-hwa kung bakit kailangan gawin ang salarin yun. Naunawaan ni Dong-sik na may someone na nais lamang makuha ang atensyon ng pulisya. Katulad ito sa ginamit ni Dong-sik na mga daliri ni Min-jung noon. Habang nalilito ang lahat, nakuha ni Dong-sik ang sagot. Sinuri niya ang camera at nakita si Ju-won na nakangiti at nakatingin sa lente. Pumunta si Dong-sik upang kausapin si Ju-won ngunit mariin itong tumanggi. Sinabi ni Ju-won na hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito, mahalaga kung mapagkakatiwalaan ba ang mga tao sa Manyang. Matapos wakasan ni Jin-mok ang sariling buhay, nawala si Jae ng 3 buwan. Ibinunyag din ni Ji-hoon sa mga mamamahayag ang emergency arrest ni Dong-sik. Kaya tinanong ni Ju-won kung talagang walang itinatago tungkol kay Dong-sik. Paglabas, tinawagan ni Dong-sik ang dating kasamahan at nalaman ang IP address ng email na nagpadala ng video. Nasa ibaba lamang ito ng bahay ni Ju-won. Lumabas na nais ni Ju-won na gabayan si Dong-sik upang siya mismo ang mag-imbestiga sa katotohanan. Naintindihan ni Dong-sik ang layunin. Pumunta siya kay Jae upang malinawan kung ano ang nangyari noong gabing yun. Isiniwalat ni Jae ang katotohanan. Hindi inaasahan ni Dong-sik na sangkot pala si Sunbae sa insidente. Sa himpilan ng pulisya, malapit nang matapos ang 72 oras na detention ni Sunbae. Mabilis na pumunta si Ju-won. Nilagyan ni Ju-won ng tracking device ang pataka ni Sunbae. Pagsara pa lamang ng pinto, nakatanggap si Sunbae ng tawag mula kay Dong-sik ngunit agad niya itong binaba. Minasdan ni Ju-won sandali at napansin na nawala ang signal. Lumabas na hinarang ng police headquarters ang signal. Naglakad si Ju-won sa lobby upang patuloy na magbantay nang tawagin siya bigla. Paglingon niya, nakita niya si Officer Huang at Sergeant Hilgo. Sinabi nilang nasa headquarters sila upang bisitahin ang isang kaibigan. Naghanap si Ju-won ng pagkakataon upang makaalis ngunit hindi inaasahan na lalabas mula sa elevator ang kanyang ama. Tinawag siya nito sa kotse. Sinabi ni Ju-won na may trabaho pa siya at nais niyang magsalita ang ama ng mabilis.
Ipinahayag ni Ju-won na tapos na ang kaso at hindi na niya kailangan pang mag-imbestiga. Nais nitong gamitin ang damdamin upang payuhan ang anak na tumigil. Gayunpaman, nanirahan si Ju-won mag-isa sa ibang bansa mula nang siya ay 8 taong gulang. Bilang ama, hindi kailanman binisita ni Gi-won si Ju-won. Hindi niya kayang kontrolin ang anak at galit na sumigaw ng 2 salita, "Bumaba ka." Sa ibang pangyayari, magkasamang kumakain ng hapunan sina Hee-won at Chang-jin. Nais ni Hee-won na kumuha si Chang-jin ng pampamanhid. Alam agad ni Chang-jin na para ito sa kanyang anak upang inumin. Alam din niya na si Jung-jae ay nasa mental hospital sa loob ng 4 na taon. Agad niyang binago ang paksa at sinabi na natagpuan na ang bangkay ni Ju-sun. Tinanong niya kung maaapektuhan ba nito ang development project. Tahasang sinabi ni Chang-jin na nag-aalala siya para sa kanyang anak. Tila alam niya ang mahalagang bagay. Kasabay nito, nagpapakita ng senyales ng pagbalik ng sakit si Jung-jae. Nakikita niya ang kanyang imahe bilang binata sa salamin. Pumapasok na rin ang mga guni-guni sa kanyang pananaw. Lumalabas na may relasyon silang higit pa sa normal ni Ju-sun. Samantala, kara-rating lang ni Dong-sik sa morgue. Ang collarbone ng kapatid ni Dong-sik ay hindi nabali ngunit malubha ang pinsala sa kanyang spine at ribs. Sinabi ng forensic pathologist na ang biktima ay maaaring nasagasaan at naipit ng sasakyan ng maraming beses upang maging ganoon ang pinsala. Tinawagan ni Dong-sik si Sang-bae. Tinanong niya kung bakit ganoon ang kalagayan ni Ju-sun. Ano ang kanyang itinatago at siya ba talaga ang pumatay kay Jin-mok? Tanging hingal lamang ang narinig sa telepono nang biglang ang mamamatay tao ay isinakay si Sang-bae sa kotse. Kasabay nito, ginamit din ni Ju-won ang GPS upang habulin sila. Ngunit dugo lamang sa lupa at isang recording pen ang kanyang nakita. Sa sandaling yun, may sumibad na pilak na van mula sa scrapyard. Walang sinabi si Ju-won at agad niya itong hinabol. Sa kalagitnaan ay nakipag-ugnayan siya kay Dong-sik at magkasama silang humabol. Ngunit biglang nawala ang signal. Halos mabaliw si Ju-won. Pagsapit ni Dong-sik, naroon na ang mga pulis. Agad lumuhad si Ju-won at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nagsagawa ng seremonya ng pamamaalam sina Dong-sik at lahat para kay Sang-bae. Matapos ang libing, pumunta si Dong-sik sa bahay ni Sang-bae upang linisin ang mga naiwan. Nadiskubre ni Dong-sik na idinagdag ni Sang-bae ang kanyang pangalan sa isang dokumento ng ari-arian. Sinabi noon ni Sang-bae na pagkatapos niyang magretiro ay hahanap siya ng lugar upang tamasahin ang kanyang pagtanda. Napuno ng hindi masukat na sakit ang puso ni Dong-sik. Pagkatapos ay nagpunta ang lahat sa butcher shop ni Jae, ngunit si Dong-sik lamang ang wala roon. Tumakas si Dong-sik kung saan. Bago umalis, humingi ng paumanhin si Ju-won kay Jae dahil siya ang nagpadala ng video sa pulisya. Sa sandaling yun, nakatanggap ng mensahe si Jae mula kay Jung-jae. Inanunsyo ni Jung-jae na siya at si Dong-sik ay bibili ng fish soup na paborito ni Sang-bae noong nabubuhay pa ito. Kinabukasan, pumunta roon si Ju-won. Ito rin ang lugar na binanggit ni Sang-bae. Pagbaba ng sasakyan, nakita ni Ju-won si Jung-jae na umiinom ng gamot. Nilapitan siya ni Ju-won at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Nagkwento si Jung-jae na mayroon siyang amnesia. May mahabang panahon na wala siyang alaala. Para sa kanya, para itong pamumuhay sa impyerno. Nais sanang magtanong pa si Ju-won, ngunit pinutol siya ni Jung-jae. Sinabi ni Jung-jae na nasa paanan ng bundok si Dong-sik. Pagdating roon, sa wakas ay nakaharap ni Ju-won si Dong-sik. Matagal nang nadedepresa si Dong-sik. Sinabi ni Ju-won na kahit ano pa ang kalalabasan, kailangan nang magsimula si Dong-sik na kumilos. Nagsimula silang magpalitan ng impormasyon. Ipinagpalagay ni Ju-won na bago namatay si Sang-bae, pumunta ito sa himpilan ng pulisya upang makipagkita sa isang tao. Nagkataong nakilala ni Ju-won noon sina Sergeant Hil-go at Officer Wang. Bumalik ang grupo sa butcher shop upang mag-usap. Sinabi ni Ju-won na sinabi ni Officer Wang na bumisita lamang siya sa isang kaklase, ngunit hindi natural ang ekspresyon ni Sergeant Hil-go. Ayon sa investigasyon ni Ju-won, walang kaklase si Officer Wang sa headquarters, kaya may problema ang dalawang ito. Nagpasya si Ju-won na gumamit ng ilegal na paraan upang makuha ang call history ni Hil-go. Sinabi ni Jung-jae na mahusay siya. Magsasagawa ng pagbabantay si Ju-won at si Jae. Sinundan ni na Ju-won at Jae si Officer Wang papunta sa police headquarters. Doon, nakipag-usap si Officer Wang sa isang misteryosong tao. Pagkatapos, naupo siya sa sahig at umiyak. Nakita ito ni Jae at agad lumapit. Isiniwalat ni Officer Wang ang katotohanan. Lumalabas na gusto niyang ma-transfer mula sa lokal na himpilan dahil matapos mamatay si Sang-bae, nawalan siya ng sandigan. Ayon sa personalidad niya, bagay ito sa kanya. Samantala, ginamit ni Jung-jae ang koneksyon niya upang makita ang call history ni Hil-go. Natuklasan ni Jung-jae na may numero ng telepono na tumawag kay Gi-hwan. Naisip ni Jung-jae kung sila ba ay nag-uugnayan. Habang nag-iisip siya, tumawag ang ina upang paalalahanan siyang uminom ng gamot at imbitahan sa development committee meeting sa linggo. Nawala ang pasensya ni Jung-jae at pinutol ang usapan. Sinabihan niya ang ina na huwag nang gumawa ng anumang bagay at itinapon ang bote ng gamot.
Nakakuha rin sina Jihwa at Dongsik ng call history ni Hilgu. Sinabi ni Dongsik na dapat ibigay ito kay Juwon. Lubos niyang pinagkakatiwalaan si Juwon. Kasabay nito, pinatawag ni Gihwan sina Juwon at Hyuk sa opisina. Sinabi ni Gihwan na lumapit sa kanya si Hilgu at nagsabi ng mga kakaibang bagay. Sinabi ni Hilgu na sumusunod lamang siya sa utos ng nakatataas, ngunit hindi alam ni Gihwan kung ano ang tinutukoy nito. Bago mamatay si Sang-bae, pumunta rin siya sa headquarters upang hanapin si Gihwan, nakasabay ng pagkawala ng tracking signal. Tinanong ni Juwon ang kanyang ama kung nasa kanya ba ang medical examination certificate. Sinabi ni Gihwan na imbestigahan ng mabuti ang kaso. Ipinaalala rin niyang dating naging magkasamahan sila ni Sang-bae. Paglabas, agad nakipag-ugnayan si Juwon kay Dongsik. Batay sa kanyang pagkaunawa, mukhang hindi nagsisinungaling ang ama niya. Nagdala rin ng balita ang tauhan ni Jihwa, noong nakakulong si Sang-bae, may dumalaw sa kanya, at iyon ay si Hilgu. Nagkasundo ang lahat na makipagkita kay Hilgu sa butcher shop. Sinabi ni Jae-hee na hindi niya pinaniniwala ang masama si Hilgu, ngunit kailangan itong sabihin ng lahat ng alam upang matuntunang pumatay kay Sang-bae. Sinabi ni Hilgu na tinawagan siya ni Sang-bae noong gabing yun. Ang tinutukoy na forensic report ay ebidensya mula pa 20 taon na ang nakalipas, at yun ay pick ng gitara ni Dongsik. Noon, personal itong ibinigay ni Hilgu kay Sang-bae. Nakasaad sa report na walang natagpo ang fingerprint o DNA. Noon, inisip ni Sang-bae na may tumulong kay Dongsik na linisin ang fingerprint kaya binugbog niya ito. Sinabi ni Juwon na maraming beses na niyang sinuri ang case file ngunit hindi niya nakita ang report. Ipinaliwanag ni Hilgu na sumusunod lamang siya sa utos. Nainis si Juwon at nagpas siyang ilabas ang call history ni Hilgu. Matapos makatanggap ng mensahe mula kay Sang-bae, may 3 tawag ito sa opisina ni Giwon at 3 tawag pa sa ilegal na numero. Ipinahayag ni Hilgu na hindi niya ninakaw ang report. Naalala niya na hindi siya lamang ang bumisita kay Sang-bae kundi pati ang hepe ng Manju Police Station na si Chulmun. Pumunta si Juwon kay Chulmun. Inamin nito na nagkita sila bilang magkaibigan. Gayunpaman, siya ang nagpatigil ng surveillance video noong gabing namatay si Jinmook. Magkasama nilang natagpuan ang bangkay. Maaari sanang patunayan ni Chulmun na walang sala si Sang-bae, ngunit iginiit niyang nagkukwentuhan lamang silang dalawa. Sinabi ni Juwon na matagal tumingin sa camera si Sang-bae noong gabing yun at mula sa pagsusuri ng galaw ng bibig, alam niyang naisabihin ni Sang-bae na ang pumatay kay Jinmook ay siya ring papatay sa kanya. Alam ito ni Chulmun ngunit galit nitong iginiit na nagpakamatay si Jinmook. Samantala, nakatanggap si Changjin ng anonymous na email. Ipinahayag sa nilalaman na siya ang nagbigay kay Jinmook ng kasangkapang ginamit sa pagkitil ng sariling buhay. Ang pamalo ni Changjin ang naging murder weapon. Ang peklat sa paa niya ay peke pala. Naisip ni Changjin kung sino ang nagbabanta sa kanya at labis siyang nagalit. Lumabas na siya ang pumatay kay Sang-bae. Sa ibang pangyayari, kumakain si Hiwon ng hapunan kasama ang anak na si Junjae. Sinabi nitong may inanyayahan siyang bisita. Nagulat si Hiwon nang makita si Dongsik. Habang nagugulat pa si Hiwon, tumawag si Changjin. Ngunit dahil naroon si Junjae at Dongsik, hindi sinagot ni Hiwon ang tawag. Kasabay nito, kinuha ni Juwon ang telepono ni Chulmun at ginamit ito upang tawagan ang ilegal na numero. Tumunog ang isa pang telepono sa bag ni Hiwon. Lumalabas na magkakaugnay ang lahat ng mga taong ito. Sa sandaling yun, pumasok si Juwon at nagtanong kung bakit hindi niya sinagot ang tawag. Tumingin si Juwon kay Junjae at tinanong kung talagang nawala ang alaala niya. Noong ika-15 ng Oktubre 2021, may batang babae na tumatakbo at humihingi ng tulong. Sa kasalukuyan, hindi pa nasisimulan ang Manju Development Project. Nagbanta ang mga construction company na idmande si Changjin. Iniulat ng mga tauhan niya na kung hindi muling sisimulan ang proyekto, hindi lamang malulugi ang kumpanya kundi makukumpiska rin ang kanilang deposito. Sa panahong yun, lubos nang malulugi si Changjin. Sa oras na yun, nakatanggap si Changjin ng email mula sa misteryosong tao. Kailangan niyang magsagawa ng investigasyon upang alamin kung sino ang nagbabanta sa kanya. Samantala, tinanong ni Dongsik si Junjae kung ano ang kanyang itinatago. Ipinakita ni Dongsik ang hospital admission notice na pinirmahan ni mismong Hiwon. Ang numero ng telepono na nakalagay dito ay ilegal na numero ni Hiwon. Tinanong ni Dongsik si Junjae kung bakit malinaw na alam niya ang katotohanan ngunit itinatago pa rin ito. Umiyak si Junjae at sinabi na gusto lamang niyang malaman kung kailan siya nagsimulang mawalan ng alaala. Nang sabihin niya ito, bumilis ang kanyang paghinga. Nakita ito ni Juwon at agad siyang tumawag ng ambulansya. Si Chomon, na nasa tabi niya, ay sinamantala ang pagkakataon upang palihim na umalis. Matapos magsama ni Dongsik at Juwon sa napakaraming pangyayari, isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa kanilang dalawa. Dinala si Jae-jun sa ospital, at lahat ng ito ay nakita ni Changjin. Tinawagan ni Changjin si Gi-hwan ngunit hindi ito sumagot sapagkat sa mga sandaling iyon ay nakikinig si Gi-hwan sa ulat ni Hyuk tungkol sa pagsusuri sa guitar pick, kung saan walang kahit kaninong DNA ang natagpuan.
Mahalaga ring tandaan na ang ulat ay misteryosong nawala. Noong panahong yon, umasa ang pulisya sa nasabing ebidensya upang parusahan si Dong-sik, isang lubhang hindi makatarungang desisyon. Naramdaman ni Hyuk na may itinatago si Gi-hwan. Ginamit niya ang dahilan na nais niyang tumulong sa mas malalim na investigasyon, ngunit maikli lamang ang sagot ni Gi-hwan at pinaalis siya kaagad. Samantala, may bagong natuklasan si Dong-sik, isang bagong kamera ang kalalagay lamang sa tapat ng gusali ng piitan, isang bagay na wala bago mamatay si Jinmook. Nagmadali si Gi-hwan at sinabi na ang gusaling yun ay pagmamay-ari ng kumpanya ni Chang Jin. Ang dating mabilis sumagot na si Chang Jin ay biglang hindi na makontak. Napansin naman ni Dong-sik ang plaka ng isang sasakyan sa malapit, at ito ay kapareho ng kotse na kanyang nakita noong gabing yun. Sa mga sandaling yun, nasa opisina ni Hee-won si Chang Jin. Lumabas na tinawagan na pala noon pa ni Hee-go si Hee-won. Ang kopya ng appraisal report na itinago sa ligtas ni Sang-bae ay nawawala, at ang orihinal naman ay sinira mismo ni Hee-won. May mga fingerprint ng kanyang anak sa guitar pick na nahulog, kaya una niyang binalak na burahin ito ngunit kalaunan ay nagpasya na lamang siyang sirain ang lahat ng ebidensya. Nagalit si Chang Jin dahil itinago ni Hee-won ang katotohanan, ngunit sinagot siya ni Hee-won na wala rin siyang kabutihan. Malinaw na ipinangako ni Chang Jin na itatapon ang bangkay ni Ju Sien, ngunit natagpuan pa rin ito sa pader ni Dong-sik. Itinuring ni Chang Jin na si Jung Jae ay lubhang hindi matatag. Naunawaan ni Hee-won na balak ni Chang Jin na patayin ang kanyang anak, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan upang iligtas ito sa ospital. Ngunit pagdating nila, wala na si Jung Jae, nakalabas na pala siya mag-isa. Nagkataon namang nakasabay niya si Ju-won, nakara-rating lang sakay ng sasakyan. Dahil nais tulungan ni Ju-won si Jung Jae na maibalik ang kanyang alaala, dinala niya ito sa basement ni Dong-sik. Pagkatapos, nagtungo si Ju-won sa butcher shop upang makipag-usap sa lahat, at sumama rin ang babaeng forensic scientist. Ipinahayag ng forensic scientist na si Ju Sien ay dumanas ng maraming pinsala mula sa binti hanggang sa cervical vertebrae, ngunit buo pa rin ang kanyang bungo. Ang ganitong uri ng pinsala ay maaari lamang mangyari kung siya ay nabangga ng sasakyang tumatakbo ng higit sa 45 kilometro bawat oras. May bagong ulat din si Ji-hwa na nagsabing nagsimulang bumili ng lupa si Hee-won sa paligid ng lugar. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng lupa ay naibenta na niya. Ang mga bumili, bukod kay Chang Jin, ay sina Cho Moon at Kang Ja, ang asawa ni Hee-go. Tiyak na lahat ng mga taong ito ay may koneksyon sa appraisal report. Pumunta sina Dong-sik at ang iba pa kay Hee-go, at nadiskubre nilang hindi talaga alam ni Hee-go ang mga detalye ng insidente, siya ay responsable lamang sa pagpapalit ng report. Gayunpaman, napansin ni Hee-go ang mga mata ni Hee-won at inisip na may kaugnayan ang mamamatay tao sa anak nito. Kinuha ni Dong-sik ang martilyo at hinanap si Jung Jae. Paulit-ulit niyang iginalit si Jung Jae hanggang sa tuluyang maalala nito ang nakaraan. Noong gabing yun, nakatagpo nga ni Jung Jae si Ju Sien. Sa panahong yun, papunta na sana siya sa Amerika upang mag-aral, kaya labis na nalungkot si Ju Sien at nagkaroon sila ng pagtatalo. Dahil sa labis na emosyon, uminom si Jung Jae ng gamot at alak, at sa kanyang kalasinggan ay minaneho niya ang sasakyan upang hanapin si Ju Sien. Doon niya ito nabangga, at sa sandaling yun ay nahulog din ang guitar pick. Inamin ni Jung Jae na siya ang mamamatay tao at hiniling kay Dong-sik na patayin siya. Nang dumating si Ju-won, pinalaya ni Dong-sik si Jung Jae matapos marinig na nabangga niya si Ju Sien habang nakahiga na ito sa kalsada, na nangangahulugang bago siya dumating ay patay na ito. Sa parehong oras, iniulat sa telebisyon na si Ju-won ay hinirang bilang bagong ministro. 20 taon na ang nakalipas, nakita rin ni Ju Sien ang pinangyarihan ng krimen ni Jinmook. Matapos makatakas mula sa kotse ni Jinmook, nakatagpo niya ang totoong nagtulak sa kanya hanggang sa kamatayan. Noong gabing yun, si Gi-hwan, na pinuno ng Manju office, ay pumunta sa restaurant upang makipagkita kina Hee-won at Chang Jin dahil magsisimula na ang proyekto ng Manju Development. Labis ang saya ng dalawa, ngunit kahit malaking benepisyo ang maidudulot ng proyekto, hindi nais ni Gi-hwan na masangkot pa ng husto sa kanila. Nang siya ay tatayo na upang umalis, sinabi ni Chang Jin na silang lahat ay nasa iisang panig at walang dapat magmataas. Sa huli, bumalik si Gi-hwan sa kanyang upuan. Agad na hiniling ni Hee-won kay Chang Jin na buhusan ng alak si Gi-hwan. Sinabi naman ni Chang Jin na ang Manju ay lupang may magandang pangako, isang lugar kung saan maaaring kumita ng pera at makatagpo ng pag-ibig. Ang tinutukoy niyang pag-ibig ay si Gi-hwa. Sa kasalukuyan, sinusundan ni Gi-hwa at ng kanyang mga tauhan si Chang Jin, na naghihintay sa parking garage ng himpilan ng pulisya. Ayon sa impormasyon, ang hinihintay ni Chang Jin ay si Gi-hwan. Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas mula sa elevator si Gi-hwan. Balak sanang bumaba ni Chang Jin upang linawin ang lahat, ngunit ang bahagyang pag-iling ni Gi-hwan ay nagpahinto sa kanya, at nakita lahat ito ni Gi-hwa. Bumalik kay Dong-sik, inamin na ni Jung Jae na siya ang salarin, ngunit bakit nga ba siya pinalaya ni Dong-sik? Lumabas na habang tinatanong niya ito, nakatanggap si Dong-sik ng tawag mula kay Gi-hwa.
Ipinahayag ni Gi Huan na tinawagan ni Chang Jin si Gi Huan ng 14 na beses mula pa kagabi ngunit hindi ito sinasagot. Kung may kaugnayan ito sa ama ni Ju-won, magagawa pa kaya niyang paghiwalayin ang pampubliko at pribadong usapin. Hindi pinaniniwalaan ni Ju-won ang hinala ni Dong-sik. Tinanong niya kung bakit pinaghihinalaan nito ang kanyang ama, at sinagot siya ni Dong-sik na ang ama ni Ju-won ang nagmadaling tapusin ang kaso 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, si Chang Jin naman ang naghahanap kay Gi Huan, at lahat ng pahiwatig ay nagtuturo sa ama nito. Hindi alam ni Ju-won kung sino ang dapat paniwalaan, marahil, ang sarili na lamang niya. Pagkatapos pinalaya ni Dong-sik, bumalik si Jung-jae sa kanyang bahay. Bumalik na ang kanyang mga alaala, noong gabing yun, nabangga niya si Ju-sin. Sa sobrang takot, tinawagan niya ang ilegal na numero ng telepono ng kanyang ina. Dumating si Hee-won at dahil hindi niya kayang harapin ang sitwasyon, tumawag siya kay Chang Jin. Dinala nila si Jung-jae sa mental hospital. Tinanong niya ang anak kung may nasabi ito tungkol sa nangyari, at bagaman sinabi ni Jung-jae na wala, ang totoo ay isiniwalat niya ang lahat kay Dong-sik. Inutusan ni Dong-sik si Jung-jae na sirain ang relasyon ng kanyang ina kay Chang Jin, kaya sinabi nito na may lihim sina Hee-won, Chang Jin, at Gi Huan. Lubhang nagulat si Hee-won sa narinig dahil ang dalawang lalaking yun ay palaging nagmamalaki laban sa isa't isa at hindi magkikita kung hindi dahil sa kanya. Idinugtong pa ni Jung-jae na ngayong araw, pumunta rin si Chang Jin sa himpilan ng pulisya. Nang tanungin niya ang ina kung lahat ng nalalaman nito ay totoo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hee-won at hindi siya nakasagot. Nagpalit ng eksena, labis ang kagalakan ni Gi Huan sapagkat siya ay itinalaga bilang isang ministro. Bumalik si Gi Huan upang usisain ang kanyang ama. Ipinahayag ni Gi Huan na si Hilgo ang nagpalit ng appraisal report ilang taon na ang nakalipas at ang nagutos sa kanya ay si Miss Hee Huan. Sinabi ni Gi Huan na hanggat may ebidensya, agad niyang parurusahan ang dalawang yon. Idinagdag pa niya na bagaman wala siyang ebidensyang magdidiin kina Hee Huan at Hilgo, mayroon naman siyang ebidensya upang parusahan si Cholmon. Lumabas na si Cholmon ay matagal nang nagpapanggap bilang si Gi Huan upang utusan si Hilgo at blackmailan si Hee Huan sa loob ng 20 taon. Upang tapusin ang usaping ito, ipinadala ni Gi Huan si Cholmon sa lokal na himpilan ng pulisya. Sa kabila ng ngiti ni Gi Huan sa panlabas, siya ay balisa sa loob. Pagkatapos, nagtungo siya diretso sa opisina ni Cholmon at pinaluhod dito. Tinanong niya kung magkano na ang natanggap nitong pera mula kay Hee Huan sa nakalipas na 20 taon. Ibinunyag ni Cholmon ang katotohanan at tiniyak na hindi ito magdudulot ng anumang problema. Gayunman, galit na inutusan siya ni Gi Huan na magbitiw at umalis, ngunit sumagot si Cholmon. Naalala ni Cholmon na noong gabing tinapos ni Jinmook ang kanyang sariling buhay, si Gi Huan ang nagutos sa kanya na patayin ang surveillance cameras. Noon pa man ay gustong makipagkita ni Gi Huan sa serial killer 20 taon na ang nakalilipas, ngunit mariin niya itong itinanggi ngayon. Sinabi ni Cholmon na bagaman hindi dumating si Gi Huan, naroon naman ang matalik nitong kaibigan na si Chun Jin. Napatahimik si Gi Huan. Samantala, inihayag ni Dong-sik na hindi epektibo ang plano ni Ju-won, binigyang diin niya na 3 araw na ang lumipas mula nang nakausap nila si Cholmon ngunit nananatili pa rin ito sa kanyang posisyon. Sa kabilang banda, nagsimula ng kumilos si Jung-jae. Sa sandaling yun, muling nagpakita ang mamamahayag na pinalayas ni Sang-bae. Nang makita siya ni Dong-sik ay nagalit ito at tatakuting paalisin, ngunit nakaisip si Ju-won ng bagong ideya. Pumayag si Ju-won na magbigay ng eksklusibong balita sa mamamahayag kapalit ng pagbabalita nito sa mismong personal hearing ni Gi Huan. Agad na naunawaan ni Dong-sik ang layunin ni Ju-won. Pagkaalis niya, nakatanggap si Dong-sik ng tawag mula sa opisina ni Gi Huan. Sa kanilang pagkikita, diretsyong sinabi ni Gi Huan na nais niyang ilipat si Dong-sik sa punong tanggapan, nakatumbas ng 3 antas na promosyon. Lumipas ang 1 linggo at naganap ang personal hearing ni Gi Huan, na pinagtuunan ng pansin ng lahat dahil sa nalalapit niyang pagtatalaga bilang pangunahing pinuno ng kapulisan. Naroon din sina Ju Huan at Hyuk. Nakangiti si Ju Huan ngunit hindi siya naroon upang suportahan ang kanyang ama. Matapos ang ilang pambungad na pahayag, nagsimulang magtanong ang mga mamamahayag. Inungkat ng isa sa kanila si Cholmon, na kilalang malapit kay Gi Huan, at ibinunyag na sa nakalipas na 20 taon ay tumatanggap ito ng suhol na alam ni Gi Huan ngunit ipinagwalang bahala. Ibinahagi pa na nakabili si Cholmon ng lote sa presyong mas mababa sa kalahati ng market value, na maituturing na suhol. Hindi nagpakita ng emosyon si Gi Huan at kalmadong sumagot na parabang napaghandaan na niya ito. Pinagtibay niyang totoo ang pagbili ng lupa sa mababang halaga, ngunit ipinaliwanag na dahil sa kagipitan ng may-ari, ng utang ito kay Cholmon at ibinayad ang lote upang mabura ang utang. Ipinakita niya ang loan contract at nagkunwaring magsasaayos ng pamantayang moral ng kanyang koponan sa oras na siya ay maupo sa pwesto, bagay na ikinagulat ni Ju Huan. Bumukas ang pinto at pumasok si Dong-sik na ngayon ay opisyal ng investigation team sa punong tanggapan sa Seoul. Tinanggap pala niya ang promosyon mula kay Gi Huan upang makatulong sa susunod na investigasyon. Nabigla si Gi Huan nang humarap si Dong-sik kay Ju Huan at ipakita ang arrest warrant.
Pinaratangan si Ju Huan ng pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdulot sa kamatayan ni Gamhua. Napag-alaman na kanilang napag-usapan ang hakbang na ito kagabi. Dahil nasa punong tanggapan na si Dong Sik, may karapatan siyang arestuhin si Ju Huan. Alam ni Ju Huan na maingat at kalkulado ang kanyang ama at malamang ay nakahanda na ito sa lahat. Kaya nagpasya siya na isakripisyo ang sarili. Ngunit sa oras na maaresto siya sa harap ng kamera, hindi lamang siya masususpinde kundi posibleng masira ang buong karera niya. Pinayuhan siya ni Dong Sik na gamitin ang karapatan na manahimik at huwag umamin dahil marami pang nakabinding pangyayari sa kanila. Sa kasalukuyan, tila walang pakialam si Dong Sik sa interogasyon dahil napag-usapan na nila ito. Ngunit ikinagulat niya nang umamin si Ju Huan. Pinatay ni Ju Huan ang recorder at sinabi na ang kasalanan ay dapat pagbayaran. Ipinahiwatig niyang kapag lumabas ang buong katotohanan, madadami si Dong Sik. Dumating ang hepe ng investigation department at sinermonan si Dong Sik. Sumagot si Ju Huan na kung pumayag sana ang hepe na parusahan siya, hindi na sana siya naaresto sa harap ng kamera. Ipinaliwanag ni Dong Sik na ang pag-amin ay magdudulot ng pansamantalang suspensyon, ngunit tinanggap yon ni Ju Huan. Pag-uwi ni Ju Huan, labis ang kanyang galit. Inakala niyang may sabuatan sina Hyuk at Dong Sik. Nang ipagtanggol siya ni Hyuk ng isang pangungusap, sinampal siya ni Gi Huan. Dumating si Ju Huan at alam niya ang ugali ng ama, na ang tanging taong pinagkakatiwalaan nito ay ang sarili nito lamang. Sinabi niyang kung hindi ipinadala si Dong Sik sa punong tanggapan, hindi sana siya naaresto. Ipinahayag niyang umamin siya at nasuspinde dahil magkakapareho sila ng ama at nais niyang makakuha ng mas mahalagang impormasyon. Bagaman pinaalis siya ng kanyang ama, may bahagyang pag-aalinlangan nito sa puso dahil anak pa rin niya si Ju Huan. Samantala, nagtagpo sina Jun Jae at Hee Huan upang makita si Chan Jin. Tinanong siya ni Hee Huan kung bakit nagkita sila ng palihim ni Gi Huan, ipinagpalagay niyang may itinatago sila. Mariing itinanggi ito ni Chan Jin. Pinaghinalaan siya ni Hee Huan bilang pumatay kay Jin Mok. Agad iniba ni Chan Jin ang usapan at binigyang diin na dapat marunong magpasalamat at tumano ng utang na loob. Sinabi niyang kung hindi niya itinapon ang bangkay ni Ju Xian, matagal nang nagdusa ang mag-ina. Noong gabing yun, matapos sumakay si Jun Jae sa sasakyan at umalis ang ina, isinakay ni Chan Jin ang bangkay ni Ju Xian sa kanyang sasakyan. Ngunit habang minamaneho niya ang kotse ni Jun Jae, biglang sumulpot si Jin Mok mula sa pinagtataguan at ninakaw ang bangkay. Dahil dito, natuklasan ang bangkay sa basement ni Dong Sik. Ito rin ang dahilan kung bakit tinulungan niya si Jin Mok na wakasan ang sariling buhay. Nang lumaon ay unti-unti nang naging malinaw ang kabuuan ng pangyayari, ngunit nakaramdam ng kakaiba si Chan Jin. Agad niyang dinampot ang telepono ni Jun Jae at napatunayang si Dong Sik ang kausap nito. Hindi inasahan ni Hee Huan na ang sariling anak pala ang nagtanim ng bitag para sa kanya. Kinuha ni Chang Jin ang telepono at nakipag-usap kay Dong Sik. Ipinahayag ni Dong Sik na lumipat na siya ng trabaho at sa pagkakataong ito ay si Ji Huan na ang mag-iinteroga sa kanya. Mula sa malayo ay umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulisya. Dinala ni Ji Hua si Chang Jin sa himpilan ng pulisya. Sina Dong Sik at ang babaeng forensic officer ay nagsiyasat sa kotse ni Chang Jin ngunit wala silang natagpuang anumang ebidensya. Nagbago ang eksena at napunta sa silid ng interogasyon. Hindi binanggit ni Ji Hua ang tungkol sa recording kanina, ngunit tinanong niya si Chang Jin tungkol sa kumpanya sa konstruksyon ng pamilya ng biyenan ni Gi Huan. Sa puntong yun, naalala ni Chang Jin ang hapunang yun. Nahulaan din ni Dong Sik na magkakilala na silang tatlo sa loob ng 20 taon. Sa sandaling yun, binuksan ni Chulmoon ang pinto at pumasok. Dahil iligal ang pagkakasaman kay Chang Jin, agad siyang pinakawalan ni Chulmoon. Paglabas nila ng pinto, nasalubong nila si Ju Huan. Lumabas na si Ju Huan ang nagbigay ng balita kay Chulmoon. Bagaman hindi alam ni Dong Sik ang dahilan, naramdaman niyang may sariling plano si Ju Huan. Inihatid ni Chulmoon si Chang Jin sa kotse at ipinahiwatig na siya ang nagpadala ng hindi kilalang email. Kasabay nito, binigyang diin ni Chulmoon na kapag kinakailangan, dapat siyang tawagan ni Chang Jin. Nagngalit ang panga ni Chang Jin sa sobrang galit. Sa sandaling yun, nag-text si Gi Huan at sinabi na magkita sila sa lugar kung saan nasaksak ang anak ni Ju. Hindi na nag-isip ng matagal si Chang Jin at agad na sumakay sa kotse upang pumunta sa lugar ng tagpuan. Tila nasiyahan si Gi Huan nang malaman niyang iniligtas ng anak niya si Chang Jin. Sa mga oras na yun, sinusundan ni Dong Sik at Ji Hua ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay nawala nila ang landas ng mga ito. Nagkita ang dalawa sa pinangyarihan ng krimen maraming taon na ang nakalipas, at muling naalala ni Gi Huan ang nakaraan. Tinawagan noon ni Gi Huan si Chang Jin upang linisin ang lugar. Pagkaalis ni Gi Huan, inilagay ni Chang Jin ang bangkay ng anak ni Ju sa gitna ng kalsada, at iyon ang pinagmulan ng kaguluhan ni Jung Jae. Sa kasalukuyan, sinabi ni Chang Jin na si Gi Huan ang nag-utos sa kanya na pumunta roon at siya rin ang humiling na tulungan niya si Jin Mok pati na rin ang sarili niyang buhay. Narinig lahat ito ni Ju Huan dahil matagal na niyang nilagyan ng wiretap ang kotse ni Gi Huan. Sa wakas, naging malinaw ang lahat. Si Sang Bei at si Jin Mok ay parehong pinatay ni Chang Jin, at ang utak sa likod ng lahat ay si Gi Huan.
Ngayon na nasa kamay na ni Chulmun ang ebidensya, iniutos ni Gi-hwan kay Chang Jin na agad ayusin ang lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit nais patayin ni Gi-hwan si Jinmook ay dahil nasaksihan nito ang aksidenteng sanhi ni Gi-hwan noong panahong yun. Natahimik sa pagkagulat si Ju-hwan dahil lumabas na ang kanyang ama mismo ang may kagagawan sa pagkamatay ng anak ni Ju. Ang ama na palaging tila matuwid ay siya palang tunay na salarin. Kumuha si Ju-hwan ng golf club mula sa trunk ng kotse at naglakad papunta sa kanila. Sarkastikong tinanong ni Chang Jin kung alam ba ng anak ni Gi-hwan ang buong katotohanan at kung kaya rin ba nitong patayin ang sariling anak. Tila mainit ang ulo ni Gi-hwan at tinanong kung sino si Chang Jin para magtanong ng ganoon. Nag-aalala naman si Chang Jin na baka mahuli si Gi-hwan ni Dong-sik at Ju-hwan. Samantala, labis na mayabang si Gi-hwan dahil malapit na siyang maging pinuno ng pambansang pulisya ng Korea. Nakatayo si Ju-hwan sa ulan habang pinakikinggan ang lahat. Naalala ni Chang Jin ang mga salitang binitiwan ni Jinmook na si Gi-hwan ay may iba pang lihim bukod sa forensic report. Hiniling ni Chang Jin kay Gi-hwan na siyasatin yun ng mabuti bago siya bumaba ng kotse at umalis. Naiwan si Gi-hwan sa loob ng kotse habang nagmumura, tinawag ang kanyang mga tauhan na mga walang silbi. Pumunta si Ju-hwan sa bahay ni Dong-sik at pinakinggan nila ang recording ng pag-uusap. Ipinahayag ni Ju-hwan na sisiguraduhin niyang mapapanagot nila ang lahat ng may sala. Nagdesisyon si Ju-hwan na siya mismo ang maging pain upang mahuli si Gi-hwan. Ang malamig na ugali ni Ju-hwan ay malinaw na namana niya sa kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumuhad siya sa harap ni Dong-sik. Bagaman labis ang galit ni Dong-sik, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Pinigilan ni Ju-hwan ang kanyang emosyon at umuwi. Pinatugtog niya sa kanyang ama ang recording. Labis na nagulat si Gi-hwan sa narinig at hindi inasahan na mararanasan niya ang pagtataksil ng sariling anak. Tinanong ni Gi-hwan si Ju-hwan kung ano ang layunin nito. Ipinaalala rin ni Gi-hwan na balang araw, ang posisyon ng ministro ng pulisya ay mapupunta rin kay Ju-hwan. Agad namang sinabi ni Ju-hwan na dapat munang maging ministro ang kanyang ama ngayon at susuportahan niya ito. Inisip ni Gi-hwan na ito ang tunay niyang anak. Nagkamayan ang dalawa. Hiniling ni Ju-hwan sa kanyang ama na dalhin siya sa silid ng investigasyon sa punong tanggapan upang tulungan siya sa paglutas ng mga kalaban. Samantala, nagpadala si Chulmun ng mensahe kay Chang Jin upang magkita sila. Galit na nagmaneho si Chang Jin patungo sa lugar ng tagpuan dala ang golf club. Ngunit pagdating niya roon, naghihintay na si Dong-sik. Sinabi ni Dong-sik kay Chang Jin na sumama siya ngunit tumanggi ito dahil wala raw siyang oras. Sa sandaling yun, dumating si Ju-hwan sakay ng kotse at inanyayahan si Chang Jin na sumama sa kanya papunta sa punong tanggapan sa Seoul dahil determinado ang kanyang ama na makuha ang posisyon bilang ministro. Dahil dito, dinala si Chang Jin sa punong tanggapan para sa investigasyon. Tinanong ni Dong-sik si Chang Jin kung saan siya noong gabing nagpakamatay si Jinmook. Sagot ni Chang Jin ay nasa bahay lamang siya. Ikinwento rin niya na naghapunan sila ni Gi-hwan at Hee-hwan ilang oras bago mangyari ang insidente. Sa tuwing mababanggit ni Chang Jin ang ama ni Ju-hwan, kailangang magpanggap si Ju-hwan na kinakabahan, ngunit agad niyang binago ang usapan. Sinabi ni Chang Jin na hinatid niya si Gi-hwan pauwi pagkatapos ng hapunan, ngunit tila na aksidente si Hee-hwan noong gabing yun. Sa katunayan, pareho na nilang alam ang mga detalyeng ito at pareho lamang silang umaarte sa isa't isa. Pagkaalis ni Chang Jin, pinag-usapan ni Dong-sik at Ju-hwan ang susunod na hakbang. Batay sa mga sinabi ni Chang Jin, lumalabas na nagkaisa sila ni Gi-hwan na talikuran si Hee-hwan. Tinawagan ni Dong-sik si Jung-jae dahil binanggit ni Chang Jin na muling ikinulong ito sa mental hospital. Tinawagan din ni Ju-hwan si Hyuk upang ipasuri kung nasaan si Jung-jae. Sa parehong oras, pareho nilang naisip si Chulmun. Nagmamadali silang pumunta sa opisina ni Chulmun, ngunit sinalubong sila nito ng labis na kasiyahan. Ipinahayag ni Chulmun na inilipat na siya pabalik sa Intelligence Department ng punong tanggapan ayon sa utos ng ama ni Ju-hwan. Nauubusan ng baterya ang telepono ni Ju-hwan kaya ginamit niya ang telepono ni Dong-sik upang tawagan si Hyuk. Natuklasan ni Ju-hwan ang nursing home na tinutuluyan ni Jung-jae. Samantala, naghihintay si Gi-hwan ng tawag mula sa Chief of Staff ng Blue House. Ipinahayag ni Gi-hwan na iaalay niya ang kanyang sarili sa serbisyo ng bansa. Sa ganitong paraan, nakamit ni Gi-hwan ang pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya, ang kanyang huling pangarap. Sa oras na yun, hawak pa rin ni Ju-hwan ang telepono ni Dong-sik nang biglang may tawag na pumasok. Lumabas na si Chulmun ang tumawag upang anyayahan si Dong-sik sa bahay niya para mag-usap. Inilagay ni Ju-hwan ang telepono sa kanyang bulsa nang hindi ipinaalam kay Dong-sik at sinabi lamang na nasa nursing home si Jung-jae. Umalis si Dong-sik upang hanapin si Jung-jae habang si Ju-hwan naman ay naghanap ng dahilan upang umalis ng mag-isa. Samantala, dinala ng tauhan ni Gi-hwan si Chulmun pabalik sa villa at nanatili sa labas upang magbantay. Sa sandaling yon, dumating din si Ju-hwan. Hindi na siya nagsalita pa at agad siyang sumugod papasok sa villa. Dumating din si Dong-sik pagkalipas ng ilang sandali. Natuklasan ng grupo na nakasara ang pangunahing pinto,
kaya nakaramdam ng kaba si Dong-sik at nagpa siyang akyatin ng pader upang makapasok sa loob ng bakuran. Lumabas na patay na si Chulmun. Bakit siya namatay sa ilalim ng pagbabantay ng pulisya? Lumalabas na matapos niyang umuwi, nag-text si Chulmun kay Chunjin ngunit hindi ito sinagot. Galit na tumawag si Chulmun. Hindi niya inaasahang nakarating na pala si Chunjin sa villa at nagtatago doon. Wala nang pagkakataon si Chulmun upang makalaban. Peke ang ginawang eksena ni Chunjin bago siya umalis ng walang pagmamadali. Hindi nagtagal, dumating si Ju-hwan at nang madiskubre niya si Chulmun, huli na ang lahat. Dinala si Ju-hwan sa silid ng interogasyon. Sinabi ni Dong-sik na siya ang totoong target ng naisaktan, at tinanong kung bakit si Ju-hwan ang pumunta at hindi siya. Paulit-ulit lang humingi ng tawad si Ju-hwan at naunawaan ni Dong-sik ang damdamin niya kaya pinaalala na huwag na niyang sisihin ang sarili. Umuwi si Ju-hwan at paulit-ulit nagugas ng kamay. Tumatawag ang telepono ng kanyang ama ngunit hindi niya sinagot. Sa oras na yun, nalaman ni Gi-hwan na may nanakit kay Chulmun. Ibinigay ni Hyuk ang detalye ng investigasyon, sinabing natagpuan sa bahay ni Chulmun ang teleponong ginamit upang mag-text kay Sang-bae. Sa kutsilyo, mga fingerprint lamang ni Chulmun ang nandoon. Ang huling mensahe sa telepono ni Chulmun ay ipinadala kay Dong-sik ngunit hindi maunawaan ni Hyuk kung bakit naroon si Ju-hwan. Ayaw ni Gi-hwan na maapektuhan ng anak, kaya isinara niya ang kaso sa konklusyong nagpakamatay ang biktima. May nais pang idagdag si Hyuk ngunit pinutol siya ni Gi-hwan sa pagsasabing sundin na lamang ang utos. Pagkaalis ni Hyuk, tumawag si Gi-hwan kay Chunjin at pinayuhan itong magtago muna. Ngunit lahat ng ari-arian ni Chunjin ay nakataya sa Moonju Development Project kaya nag-aalinlangan pa siya. Sa pagkakataong ito, dinala ni Gi-hwan ang kanyang mga tao at siya mismo ang nag-interoga kay Chunjin. Sa oras ng pagpatay kay Chulmun, walang maipakitang alibay si Chunjin at nakatanggap pa siya ng mensahe mula kay Chulmun. Ayon sa kanya, nakipagkasundo silang mangisda, ngunit bumalik ng maaga si Dong-sik at naitala ang eksena. Samantala, dinala ni Dong-sik ang video upang hanapin si Hee-won at binalaan itong mag-ingat dahil matapos kay Chulmun, maaaring siya o ang anak niya ang susunod. Pagkaalis ni Dong-sik, agad nakipag-ugnayan si Hee-won sa kanyang mga tauhan upang ilipat si Jung-jae sa ospital. Ngunit nauna nang dinala ni Ju-hwan si Jung-jae sa ligtas na lugar kung saan si Jae ang nagmaneho palayo. Ayaw arestuhin ni Ju-hwan si Jung-jae at umaasa siyang aamin ito, ngunit hindi niya magawa at hiningi na lamang na siya ay arestuhin. Punta si Ju-hwan kay Hyuk upang humingi ng arrest warrant laban kay Hee-won. Inakala ni Hyuk na dapat ipaalam ito kay Gi-hwan, ngunit ipinakita ni Ju-hwan na hindi siya aso na sunod sa year ni Gi-hwan. Bilang pisikal na taga-Yusig, pinaalalahanan ni Ju-hwan si Hyuk na iwanan na si Gi-hwan dahil malapit na itong bumagsak, kaya bahagya siyang tumango. Nagpa siya si Dong-sik na hanapin si Chunjin at personal na patayin ang salarin na pumatay kay Sang-bae. Ngunit nang handa na siyang gawin ito, biglang sumulpot si Ju-hwan dala ang sapina para kay Hee-won. Kita ang takot kay Chunjin ngunit pinigilan siyang magsalita. Sinimulan ni Dong-sik na interogahin si Hee-won habang si Ju-hwan ay kay Chunjin. Sinabi ni Dong-sik na umamin si Hilgo na ibinigay niya ang forensic report kay Hee-won, ngunit walang ipinakitang emosyon si Hee-won at patuloy na ginamit ang karapatang manahimik. Nang banggitin ni Dong-sik ang pangalan ni Jung-jae, napaiyak si Hee-won. Humiling si Jung-jae na tanungin ng pulisya ang kanyang ina kung napatay ba si Police Chief Sang-bae at si Jin-mok dahil sa kanya. Kung totoo, magpapakamatay siya. Nawasak ang depensa ni Hee-won at umamin sa lahat. Nang marinig ni Ju-hwan ang pag-amin, naghanda na siyang maghain ng arrest warrant para kay Chunjin ngunit hindi makapaniwala si Chunjin na aaprubahan yun ng kanyang mga nakakataas. Sa parehong oras, natanggap ni Gi-hwan ang balita mula sa Intelligence Department na inaprubahan ni Hyuk ang arrest warrant. Tumawag si Gi-hwan kay Hyuk ngunit sinabing abala siya at wala siyang oras upang pumunta doon. Totoo ngang sumunod si Hyuk sa payo ni Ju-hwan at tuluyang iniwan ang kanyang gumuguho ng suporta. Sinimulan ni Ju-hwan na pukawin ang damdamin ni Chunjin ngunit nanatiling tuso ito at walang epekto ang sinasabi niya. Sa huli, sinabi ni Ju-hwan na hindi nila lubos nakikilala ang kanyang ama, at kapag siya ay nakapwesto na, lahat ay mamamatay. Ipinatugtog niya kay Chunjin ang recording ng gabing yun kung saan sinabi ni Gi-hwan ang mga salitang bawal manatili ang grupo ng mga salbaha. Dumating si Gi-hwan na may balitang aprobado na ang arrest warrant at idinagdag niyang tumawag si Gi-hwan upang sabihing dapat parusahan ang mga may sala ayon sa batas. Kinagabihan, naaalala ni Chunjin ang mga sinabi ni Jin-mok nang dumating si Dong-sik at sa ilalim ng kanyang presyon, umamin si Chunjin. Lumabas na si Gi-hwan ang nagmaneho ng sasakyan at pumatay kay Ju-sin. Nakapalitan ng balita si Gwan na nagsasabi ring binibigyan ng pahayag ni Chunjin ang Major Crime Squad. Agad na binuksan ni Gi-hwan ang telebisyon at narinig ang balitang pinaghihinalaan siyang lasing habang nagmamaneho, nagdulot ng aksidente, tumakas at ikinamatay ng isang babaeng estudyante. Ipinakita rin ang recording. Nabatid ni Gi-hwan na wala ng kaligtasan at naglabas ng baril upang wakasan ang buhay, ngunit ayaw ni Ju-hwan na ganun kabilis itong matapos, gusto niyang pagdusahan ng ama ang batas.
Dumating si Dong-sik at nagtutukan sila ng baril. Agad na pumagitna si Ju-hwan at kinuha ang baril mula kay Dong-sik. Ayaw ni Dong-sik na masaktan si Ju-hwan kaya siya ang hamarang sa baril ni Gi-hwan. Sa huli, ang anak mismo ang nagpakulong sa sariling ama at tinanggap din ni Dong-sik ang parusa ng batas. Makalipas ang ilang taon, nagtipon-tipon ang lahat sa butcher shop ni Jae-hee. May bagong ayos ng buhok si Dong-sik at nagsimula ng bagong buhay. Nagtapos ang kwento sa halakhak at kasiyahan. Dito nagtapos ang pelikula. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.